Huwag. Ang cute-cute mo. Ako. Aray, buhay pa ako. Hindi pala panaginip yon? Baka ako nga talaga ang muling pagkakatawang tao ng Sovereign Immortal. Hindi, bakit ako nandito? Maluha ang pagdurugo mo. Dalawang magagandang babae ang naghatid sa'yo. Dalawang magaganda. Nasaan na sila ngayon? Kailangan kong magpasalamat ng maayos. Parang may urgent na bagay sila. Maaga na silang umalis. Saan ka pupunta? Bumunggo kayo sa akin. Huwag kayong alis. Hindi ako alis hanggat walang bayad. Sila yon. Bumunggo kayo sa akin. Bumunggo kayo sa akin. Bumangon ka. Umalis ka. Ikaw ang biglang sumalpok sa amin. Hindi ko magalaw ang kotse namin. Wala akong pakialam. Kayo ang bumunggo sa akin. Bayaran Montag ako. Bastos ka. Halika kayo, tingnan nyo. Sinaktan ako ng matandang ito. Walang 8 taon na ako. Gusto mo ba akong patayin? Gusto nila akong mamatay. Ang sama nyo namang tratuhin ang isang matanda. Hindi tama yan. Naaksidente nyo ako at ayaw nyo pang magbayad. Gusto pa nyo akong saktan. Ganito ba talaga ang pagtrato nyo sa tao? Tama. Naghihintay si Lolo sa ospital. Hindi na pwedeng patagalin, tita. Kahit sabihin natin kami ang nakabangga sa inyo, magkano ba ang gusto nyo? Ibibigay namin sa inyo, okay? 500,000, cash, walang kulang-kulang, 500,000. Bakit hindi ka na lang magnakaw? Matanda na ang lola. Baka may mangyari pa sa kanya. Hindi pa sapat ang 500,000. Di ba? Tita, wala talaga akong ganito karaming cash sa ngayon. Ito, may 10,000 sa card ko. Kunin mo muna. Tapos, ibigay sa inyo iba. Ayoko ng card. Kung walang pera, hindi kayo alis. Maraming tao ang nakatingin, itong 2 dalagita. Ang ganda ng suot, maganda pa ang sasakyan. Baka naman ayaw magbayad? Sila ang nagligtas sa buhay ko, subukan ko nga itong panulat. Kung epektibo ba? Hoy, tita. Nakita ko lahat, ikaw ang gustong mang-scam. Huwag niyo nang pahirapan ang mga dalagita. Miss, hindi ba ito yung taong iniligtas natin kanina? Na, bakit ang bilis niyang gumaling? Sino kabi a? Umalis ka na. Kahit ibenta ka, walang halaga, hindi ka ba natatakot na i-report ka namin? I-report? Matanda na ako, hindi ako huhulihin ng korte. Ako ang husga. Tatanungin kita ulit, ano ba talaga ang nangyari? Ako ang nang-scam, walang kinalaman ang mga dalagita. Kayo naman, Kami ang kasabot niya sa pang-scam. mabuti narinig niyo lahat. Mukhang totoo nga na ako ang reinkarnasyon ng Immortal King. Epektibo pala itong panulat. Kanina. Maraming salamat talaga. Kanina, talagang maraming salamat. Walang anuman, ako nga dapat ang magpasalamat sa inyo dahil iniligtas niyo ako. May 10,000 sa card, ito na lang ang pasasalamat ko sa inyo. Wow, 10,000 agad sa susunod. Yayaman na ako, tatanggapin ko na lang ito. Si Auday, halika na tayo. Sandali lang. May iba ka pa bang kailangan? Huwag mo nang sabihin pera ang habol mo. Kita mo naman ang itsura mo, mukha kang pulubi. Halatang hindi ka mabuting tao. Ano ba ang sinasabi mo? Miss, hindi dapat natin siya tinulungan kanina. Si Auday, maging magalang ka. Miss, may nakikita akong itim na usok sa ulo mo. Malamang may masamang kapalaran ka, ikaw o ang mga taong malapit sa'yo. May mangyayaring masama. Sige, tulungan na kita. Ito para sa'yo. Kung ikaw o ang mga taong malapit sa'yo ay nasa panganib, idikit mo lang ito sa katawan mo. Pwede kang magdagdag ng 3 araw sa buhay mo. Ew, anong panahon na, ganyan pa rin ang ginagawa mo? Mukhang gusto mo lang ng mas maraming pera. Walang utang na loob. Gagamba. Maniniwala ka man o hindi, ginawa ko na ang lahat. Ang bagay na ito ay katumbas na ng 10,000 mo. Miss, hindi ka naman naniniwala. Sa sinabi ng estafador na yon, di ba?
Kanina, 1 kilos lang niya, nakapagsalita na ang matanda. Baka may talaga siyang kakayahan. Kunin muna natin ito, Tara, puntahan natin si Lolo. Yung Master Son, huwag kang mag-alala, kumusta na ang ipinagawa ko sa iyo? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Ang cute ni Sang Hao Shan. Taat mo na. Ayos. Kapag namatay na ang walang kwentang iyon, ang bahay na ito ay akin na. Mukhang masasaktan kayo. Sang Hao-chan, paano ka nabuhay? Young Master Son. Imposible, ako mismo ang gumawa. Paano ka nabuhay? SWAT MO. Hindi ko kayo nadurog ng personal. Paano ako makakalimot kailan? Dudurajin kita, Zhong Hao Tian. Ang yabang mo. Sabihin ko sa iyo. Kaya't nandito ka ngayon. Vida kitang laruin. Nakakahiya, yung Master Son, nakatingin siya. Una mong ayusin. Sang Hao-chan, maghiwalay na tayo. Ayokong magdusa habang buhay kasama ang isang tulad mo. At, nireport kita sa pulis dahil ginahasa mo ako. Wala kang hiya. Ilang taon na tayo, hindi kita hinawakan. At asawa kita, bakit hindi kita pwedeng hawakan? Pwede bang sabihin na ginahasa kita? Depende na lang sa sasabihin ko. Ako ang masusunod. Pirmahan mo na ito at ilipat mo sa akin ang bahay. Balutin mo ang iyong mga gamit at umalis ka. Tatanggalin ko ang kaso. Kung hindi, ikaw na isang manggagawa kahit abutin ka ng habang buhay sa bilangguan. Walang magdadala ng pagkain sa iyo. Sa loob ng maraming taon, ikaw at ang iyong ina, nagtrabaho ba kayo kahit isang araw? Ako lang ang nagpapakapagod sa trabaho sa labas. Para buhayin kayong dalawa. Paano mo nagawang hilingin sa akin na? Ilipat sa iyo ang bahay at palayasin pa ako. Ono BA2. Ang iyong mabuting anak, kasabwat ang kanyang kasintahan, gustong patayin ako. Alam mo ba ito? Zuempre alam ka o. Ang kinikita mong kalit-litang halaga, kanino ba ito sa sapat? Tingnan mo si Ginoong Sun, isang galaw lang, singsing na libo-libo ang halaga. Kahit maputol ang 2 braso mo, hindi mo ito mabibili. Mga taong mapamata sa kapwa. Sa paningin ninyo, pera lang ang lahat, tama ba? Zuempre. Ganito ang mundo. Ang may pera ang may saysay. Kung may pera ka. Hindi lang pagtutulungan sa sigarilyo at alak, kahit paghuhugas ng paa mo. Wala akong masasabi. Tama na, ayaw ko nang makipag-away sa iyo. Ako ang bumili nitong bahay kung may alis. Kayo ang dapat lumabas. Ikaw ang dapat lumabas, sabi ko sa iyo. Kung hindi ka susunod, isasakdal ka namin hanggang sa dulo, at papanagutin ka habang buhay. Sa mga taong ito, hindi ko siya hinawakan. Ano ang basihan mo para isakdal ako? Dahil sa koneksyon ni Ginoong Sun, isang salita lang, tapos na. Hindi mo siya hinawakan, pero ako, hinawakan ko na siya para sa iyo. Mayroon akong pinakamahusay na grupo ng abogado sa buong lungsod. Kung gusto mong magkaso, ipapasok kita sa loob. Ang ganda mo, maganda ang taste mo. Sige, ituring mo na lang itong bayad. Sa paglalaro ko sa asawa mo. Huwag mong hawakan ang aking panulat ng iyong maruming kamay. Bitawan mo si Ginoong Sun. Ang puso ng pasyente ay huminto, malapit nang mawala. Dr. Chen, kayo ang pinakamahusay na doktor sa Jiangsheng, pakiusap. Iligtas ninyo ang lolo ko, pakiusap. Iligtas ninyo ang lolo ko, pakiusap. Huling-huli na ang pagdala sa lolo. Malala na ang sakit. Wala na akong magagawa, maghanda na lang kayo. Lolo, wag mo akong iwan. Lolo, gumising ka. Lolo, gumising ka. Nga ang anting-anting. Binibini, hindi mo ba talaga balak? Naidikit ito sa lolo? Wala na akong ibang pagpipilian, subukan ko na lang. Lolo, Amo. Lolo. Doktor, suriin ninyo ulit ang lolo ko, bilis. Malakas ang pulso, maayos ang daloy ng dugo. Ito. Isang himala sa medisina ito. Talagang binago ang kapalaran. Totoo ba? Sayang lang, hindi lubusang naalis ang sakit ni Lolo Chia. Laging may panganib na lumala ito. Kung lalabas ang taong nagbigay ng sulat, tiyak na magagawa nito.
Tiyak na maliligtas si Lolo Chia. Sabi, bilisan mo. Hanapin mo ang yun. Hanapin mo. Kahit anong halaga, papayagan siyang tumulong. Siege, Miss. Alles na ako. Apat na makalangit na Panginoon, walang hanggang kayamanan. Pinakamataas na kalabuan. Sa aking utos, supilin ang siyam na kalangitan. Malugod na pagbati sa pagbabalik ng dakilang immortal. Narito ang dakilang immortal. Sino ang magwawala? Narito ang dakilang immortal. Sino ang magwawala? Ano? To? Dakilang immortal? Sobra ka na sa panonood ng TV. Kung ikaw ay dakilang immortal, ako naman ang hari ng mga unggoy. Ikaf, hinipuan montag ako kanina. Papatayin kita. Hanapin si Lan. Ginong San. Hahawakan montag ako, tapos kana. Ang aming pamilyang Son ay may suporta ng templo ng digmaan. Ang katastasang Diyos ng digmaan ng Dacia, isang daliri lang, puputulin ka. Si Ginoong Zhao, ang Diyos ng digmaan, ay nakarating na. Sa antas ng Diyos, hindi mo siya pwedeng bastusin. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Isang hamak na Diyos ng digmaan lang. Dapat siyang lumuhod sa akin. Ikaf. Sasabihin ko sa iyo, pwede akong pumayag, pirmahan ng kasunduan sa diborsyo. Pero ako ang maghihiwalay sa iyo, isang babaeng malandi. Malalaman niyo agad kung ano ang inyong pinakawalan. Ay isang napakalaking oportunidad. Hahawakan montag ako, papatayin kita. Anong hangin ang nagdala sa inyo dito? Isang napakalaking tao. Sumama ka sa akin. Gusto kang makita ng aking amo. Mukhang tama ang hula ko. Sige, wala naman akong ginagawa. Sasamahan kita. Paano ang dalawang ito? Mga hamak lang. Huwag mo silang pansinin. Tara na. Ang anak na babae ng pamilyang Chia ay partikular na hindi makita si Sang Hao Chan. Kailan siya nakipag-ugnayan sa mataas na sanggay ng pamilyang Chia? Ang pamilyang Chia ay isa sa mga nangungunang mayayaman sa Jiang City, Ginoong Son. Ano sa palagay mo, maghihiganti kaya siya sa atin? Sobra kayo mag, isip. Isang mahirap lang siya. Anong meron siya para mapansin ng pamilyang Chia? Kahit na makipag-ugnayan siya sa mataas na sangay ng pamilyang Chia. Ano naman, huwag kalimutan. Ang kapatid ko ay ang tagapagmana ng templo ng digmaan. Bibigyan din ako ng konting respeto ng pamilyang Chia. Halika, dadalhin kita para magpakasaya. Ginoong Sun, talagang malakas ang koneksyon mo. Ano ang nangyayari? Bakit bigla na lang mag-asawa ang amo? Biglang lumala ang kalagayan ng lolo, nasa bingit ng kamatayan. Walang choice ang binibini kundi sumang-ayon na pakasalan. Ang anak ng war god na si Zhao Beichuan, kapalit ng pagtulong ng war god na buhayin ang lolo. Bakit ang dali-daling sumang-ayon ang binibini? Itong si Zhao Beichuan ay isang kilalang salbahe. Kung ayaw niyang magpakasal, pwede namang tumanggi. Ano biyay alam mo? Ang war god ang pinakamalakas sa Dacia. Kapag ininsulto natin siya, kahit mabuhay ang lolo, hindi natin siya kayang labanan. Ang pamilya Chia ay malalagay sa panganib. Kailangan kong humanap ng paraan para matulungan ang binibini. Tara. Nasaan na siya? Yubing, gusto mo bang pakasalan ako? Mukhang ayaw na ayaw ng pamilya Chia. Sino ba ang hindi nakakaalam kay Zhao Beichuan? Kilala siya sa pagiging playboy, at dahil anak siya ng war god, laging nagmamalaki. Sayang naman ang dalagang taga Chia. Napakaganda pa naman, mapapunta lang. Kay Zhu Beichuan na, 2. Ayaw mo bang buhayin ang lolo mo? Itatanong ko ulit. Gusto mo bang pakasalan ako? Ayaw niya. Zino, Tong galing probinsya? Naghahanap ng away? Ginoo Zhang, dumating ka na pala. Yubing, kilala mo ba siya? Young Master Zhao, ipapakilala ko sa iyo. Si Zhang Hao Chayan. Siya ang nagpahaba ng buhay ng lolo ko. Ah, ikaw pala yung manggagamot na sinasabi ni Yubing. Talagang desperado ka na? Naniniwala ka pa? Sa mga sinasabi ng scammer na to, hindi ito lugar para magwala. Umalis ka na. Pasensya na Young Master Zhu, kasalanan ka o tu. Alisin ko na siya. Bakit mo ako papaalisin? Hindi ba kayo ang tumawag sa akin? Para gamutin ang lolo.
Akala Montag talaga, Dr. K? Kung tunay kang magaling, Bakit bigla ang lumala ang sakit ng lolo mo? Impossible. Dapat 3 araw pa ang itatagal niya. Kalahating araw pa lang. Totu ang totu. Tatlong araf? SA tingin KO. Nagkaroon lang ng kunting ginhawa ang lolo mo, aswerte lang siya. Pero iba ako. Ito si Taoist mo mula sa Longhu Mountain. Napakagaling na doktor. At may mahiwagang kakayahan. Kahit anong komplikadong sakit, kayang gamutin agad. Binibinit siya. Ang kalusugan ng lolo mo ay lalong lumalala araw-araw. Kung hindi ito maagapan, baka hindi na niya malalampasan ang gabing ito. Yubing, maniniwala ka ba sa isang manggagamit na ito? O sa akin? Maniniwala ka ba sa isang manggagamit na ito o sa akin? Sia Oli, ano ang dapat kong gawin? Miss Ito. Yubing, huwag kang mabahala. Isa lang ang pagpipilian mo. At iyon ay ako. Ang tinatawag nilang dakilang magagamit ng Longshan ay isang impostor lamang. Sa kanyang kaunting kakayahan, imposibleng mailigtas niya si Loloxia. Bastos, bagas mong hinamak si Taoist mo. Tama. Si Taoist mo ay isa sa pinakamahusay na tao sa Longhushan. Nagkaroon ako ng pagkakataong makita si Taoist mo na nagpapalit ng biyan sa mga sundalo at naglunok ng ginto. Mukhang ang batang ito ay isang palaboy lamang na naghahanap ng atensyon. Paalang magpakitang gilas. Si Daoist mo ay bisita namin. Mangyaring mag-ingat sa iyong mga salita. Ang mga malalakas lamang ang karapat-dapat sa aking respeto. Ang mga tulad niyang naghahanap lamang ng kasikatan ay hindi karapat-dapat. Lalong lumalala ang kabastusan mo kung hindi kita paparusahan. Hindi mo malalaman kung sino ako. Zhao Xiao, huwag kang magalit. Ikaf, kung ganun ka kawalang respeto sa akin, siguradong may malakas kang kapangyarihan. Kaya gusto kong itanong sa iyo. Ano ang tunay na sanhi ng sakit ni Lolo Chia? Daoist, masyado mo namang pinapahirapan ang sarili mo. Isang manggagamit na tulad niya, malamang hindi niya alam kung paano tumingin ng pulso. Nakita ko na ang ilang palatandaan. Anong nakita mo? Ito ang matandang ito ang nagbago sa pagsasayos ng Feng Shui ng pamilya siya. Mula sa dating siyam na dragon na nagbibitag sa perlas, ay ginawa niyang siyam na ikot na bitag sa dragon. Ito ay isang napakatusong pagsasayos ng Feng Shui na pumapatay. At dahil dito, si Loloxia ay nagkakaroon ng maikling buhay. Ano? Daoist mo, totoo ba ang sinasabi niya? Yubing, huwag kang maniwala sa sinasabi ng manggagamit na ito. Si Daoist mo ay isang dakilang tao ng Longhushan. Wala siyang dahilan para saktan si Lolo Chia. Bakit niya sasaktan ang lolo mo? Hindi ba halata? Gusto niyang humingi ka ng tulong sa kanya. Para mapilitan kang pakasalan siya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mga tauhan, palayasin siya. Sandali. Yubing, naniniwala ka sa kanya at hindi sa akin? Zhou Xiao, hindi naniniwala sa iyo. Pero ang lolo ko ay nag-alaga sa akin. Dapat akong maging maingat sa bagay na ito. Kung kaya mong makita ang pagbabago sa pagsasaayos ng Feng Shui, may paraan ka bang masolusyonan ito? Siyempre, ang siyam na ikot na bitag sa dragon ay para sa akin. Ay isang bagay na madali lang. Kailangan ko lang gumalaw ng kaunti. At masusolusyonan na ito. Sige, naniniwala ako sa iyo. Basta maligtas mo ang lolo ko. Ano mang kondisyon, papayag ako. Madali lang yan. Huwag kang magnanakaw. Ah, ganun pala. Tapos na. Ganun lang kasimple. Bilis, tawagin niyo si Lolo. Bilis, tingnan niyo si lolo. Opo. Miss, may pagbabago kay Lolo. Gumaganda ang kulay ng mukha. Lolo, okay ka na ba? Ang galing talaga. Utang na loob ko sa'yo ito. Walang problema. May kaya tong batang tu hayan Montag. May plano ako, imposibleng masira ang bitag ko. Ganon lang kasimple. Miss,
Lolo, hindi na kaya ni Lolo. Paano nangyari to? Hindi dapat, na-solve na ang 9 turns dragon trap. Siya ang may gawa, siya ang pumatay, hulihin siya. Yubing, hindi mo pa ba maintindihan? Siya ang nagbago ng feng shui ng bahay, kaya nagdugo si Lolo. Ano pa ang masasabi mo? Sino ang nag-utos sa'yo? Bakit mo hinahamak si Lolo? Bakit? Ano ba talaga ang layunin mo? Hindi, Nisya, pakinggan mo ako. May problema talaga to. Bata, kulang pa ang kakayahan mo. Ikaw ang may pakana nito. Alam mo na, huli na, sa susunod na buhay, maging matalino ka. Hulihin at dalhin sa Heavenly Punishment Department. Ano? To? Hindi kaya kayo kumain? Xiao, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ang lakas hindi ba tangtu? Ano kayang malakas o hindi? Kung hindi nyo siya kayang hulihin, wala kayong kwenta. Alam ko na. Ano ang alam mo? Ikaw ang gumawa nito. Ang lupit mo, 2 layer pa ang plano mo. Sa surface ay 9 turns dragon trap, pero sa totoo, 10 directions annihilation. Sinira mo ang buong feng shui ng Xia family. Ang lahat ng susunod na henerasyon ng Xia family ay magiging maikli ang buhay. Hindi ka ba natatakot na masira ang karma mo at mawalan ng lahi? Hindi na mahalaga kung totoo o hindi, kahit totoo, ano naman? Kung may kakayahan ka talaga, hayaan mo ang langit na humatol sa akin. Kung hindi ako huhulihin ng langit, ako ang huli sa'yo. Ziga. Muyan yan ng Longhu Mountain, masamang tao, gumawa ng 10 directions annihilation formation. Sinira ang feng shui ng Xia family, masamang karma, walang kapatawaran. Ngayon ay nakasulat sa aklat ng reinkarnasyon, ipinabatid sa langit bilang babala. Ang iyong mga kasalanan ay naipaalam ko na sa langit. Malapit nang dumating ang parusa ng langit, mag-ingat ka. Nagpapanggap ka lang dito. Sobra ka na sa pagbabasa ng nobela. Hindi ko alam kung may parusa ng langit, ngunit ikaw, malapit ka ng mapahama. Ginawa mo lang yang maliit na libro. Nagpapanggap kang may kapangyarihan. Sino ba ang tinatakot mo? Ako ay nag-aral sa Templo ng Dragon at Tiger sa Longhu Mountain. Maliban sa 3 dakilang maestro, sino ang makakapigil sa akin? Guro mo? Huwag nang mag-aksaya ng panahon. Tapusin na natin siya. Ang kakaiba, kanina ay maaliwalas pa ang panahon. Bigla na lang nagbago, paghangga. Tutuong ang darating ang parusa ng langit. Ito ang pakiramdam ng aklat ng reinkarnasyon. Baka ang maalamat na hari ay nagpakita na sa wakas. Hindi pwede, kailangan kong hanapin siya bago ang iba. Ano ba talaga ang nangyayari? Noong nakaraan, ginamit niya rin ang panulat na ito para takutin ang matandang babae. Nag-alala, baka nga may kakayahan siyang makipag-ugnayan sa langit? Impossible, isa lang siyang manggagawa sa konstruksyon na nagbubuhat ng semento. Ilang taon na kaming mag-asawa, alam ko ang lahat. Tungkol sa kanya, wala siyang kakayahang makipag-usap sa langit. Parusa ng langit? Es atingin ko, coincidence lang ito. Brother Chuan, kung totoong may kakayahan siya, bakit naman ako ang nakapagloko sa asawa niya? Nakakainis. Zanghaot siyan. Huwag kang magpapanggap dito. Hindi alam ng iba. Pero alam ko ang totoo. Isa ka lang. Hamak na manggagawa, wala kang alam sa feng shui. Hindi ako marunong ng feng shui, kayo ang marunong. Hindi kami marunong, siguro mo ang marunong. Tama, Brother Chuan. Malapit nang mabuking ang kasinungalingan mo. Ay sa buhay mo ay hindi sapat para bayaran ito. Zhang Haotian, alam MOBI, kung gaano kalakas ang War God. Kung ako sa iyo, luluhod ka na. At humingi ng tawad kayong Master Zhao. Baka sakaling patawarin kanya. At ituring ka lang na hangin. Bata, nasaan ang parusa ng langit? Nasaan? Wala akong nakikita. Konting ulan lang, parusa na hindi langit. Kung titingnan ko lang ang weather forecast, ako na ang magiging Diyos ng kulog at kidlat. Young Master Zhu, isa lang itong impostor. Pinapagawa mo sa kanyang kontrolin ang panahon, imposible yon. Malapit ka nang mamatay, hindi mo pa alam. Aminin mo na, isa ka lang palaboy na nagpapatawa. Umalis ka na, huwag mong istorbohin ang pagtulong namin ni guro mo. Ito ay bahay ng pamilya Xia, hindi niyo bahay ang Zhu. Anong karapatan mo para paalisin ako? Siya ang may desisyon dito. Yubing, naniniwala ka ba sa manggagamit na ito o sa akin? Pumili ka, ngunit huwag mong kalimutan, ang buhay ng lolo mo ay hindi na makapaghintay. MS Chia, isang hininga na lang ang natitira sa lolo mo, pag-isipan mong mabuti.
Ako ang nagkamali sa pagtitiwala sa iyo. Umalis ka na. Narinig mo ba? Pinapalayas ka. Kung ako sa iyo, magtago ka na lang sa butas. Ernest siya, 2 oras na lang ang natitirang buhay ng lolo mo. Ako lang ang makakagamot dito, sigurado ka bang paalisin mo ako? Zako KBA? Ang galing mong magpangga. Nandito si Wood Daoist. Anong sakit ang hindi niya kayang gamutin? Tama, si Wood Daoist ay napakalakas. Kung siya ang kikilos, iyak na maliligtas si Lolo Chia. Totoo lang. Ang lalaking ito ay may masamang hangarin, gustong makisawsaw. Manlolo ko. Katawa-tawa kapag binuksan ang 10 Directions Annihilation. Sa mahinang kakayahan niya, hindi niya kayang kontrolin. Hindi lang ang pamilya siya, lahat ng narito ay maapektuhan. At magkakaroon ng malas, walang katapusang kapahamakan. Hinahamon mo pa kami sa iyong kasinungalingan. Ano ba yan? Bakit kumukulog ulit? Baka naman. May 10 Directions Annihilation talaga. Kulog lang yan. Anong ikinatatakot? Kung may sasabihin ka pa, lumabas ka. Tama, nandito ako. Bakit kayo nakalala? Kung magsasabi ka pa ng kasinungalingan, ako ang bahala sa iyo. Master, huwag po kayong magalit. Siya ang may kasalanan. Mali ako. Mali ako. Mali ako. Lolo, ano ang nangyayari sa iyo? Yubing, malapit nang mawala si Lolo. Kung papayag ka ngayon na pakasalan ako, si Wutawis ay tiyak na. Hindi magpapabaya. Isang sandali na lang. Mamamatay na si Lolo Chia, at sa oras na iyon, ikaw ang magiging salarin. Pakakasalan kita. Mabuti. Pakakasalan kita. Mabuti, pakakasalan mo ako. Maging asawa mo, si Zhao Baichuan. Ang pinakamatalinong desisyon sa buhay mo. Tara, tuloy na natin ang seremonya. Sandali lang. Hoy, matagal na kitang tinitiis. Alam mo ba, huwag mo akong pilitin sa masayang araw na ito nasaktan ka. Sa kakayahan ng pinsan ko, kayang-kaya kanyang patumbahin ng walang kahirap-hirap. Nabubuhay ka lang ngayon dahil sa awa ng pinsan ko. Ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Master Zhao. Kalokohan. Nabubuhay ako dahil sa sarili kong kakayahan. Ano nang kinalaman niya? At ikaw, bakit ka nagmamadali? Sinabi na ni MS na papayag siyang pakasalan ka. Mas mabuti pang iligtas mo muna ang tao bago ka magpakasal. Kung hindi, walang saysay ang pangako mo. Tama ka. Mukhang malapit nang mawala si Lolo Chia. Mahalaga ang buhay, mas importante ang pagliligtas. Ligtasin mo muna siya. Kung may sasabihin ka pa, gagapangin ko ang bibig mo. May dakilang tao tayo tulad ni Master mo. Hindi magsisinungaling siyang Master Zhao. Anong klaseng tao si Brother Chuan? Hindi katulad mo. Walong haya. Sa mata ng anak ng dakilang mandirigma, isang buhay na tao ay hindi gaanong importante kaysa sa kasal. Sumasang-ayon din ako na iligtas muna si Lolo. Pwede naman magpakasal kahit kailan. Pero isa lang ang buhay. Yang Master Zhao, pakiusap, iligtas mo muna ang lolo ko. Pangako ko, kapag gumaling siya, pakakasalan kita. Pwede ba? Si. Master Mu, ikaw na ang bahala. Lumayo kayo. Imposible. Bakit hindi gumana ang Feng Shui at Kimen ko? Ano ang nangyayari? Imposible. Bakit hindi gumana ang Feng Shui at Kimen ko? Ano ang nangyayari? Noong una kong sinira ang 9 turns Dragon Trap mo, na-activate na ang 10 Directions Annihilation. Akala mo matalino ka. Naisip ko na ito ay walang kabuluhan upang itakda ang isang dobleng aray. Sayang, ang kaalaman at kakayahan mo ay parehong mababaw. Hindi mo alam na kapag na-activate ang 10 Directions Annihilation, ang mortal na katawan, ay hindi kayang baliktarin ito maliban kung isang mandirigma o isa sa 3 dakilang immortal na nakakaabot. Sa antas ng Land Immortal ang mag-intervene, baka may pag-asa pa. Land Immortal? Saan tayo makakahanap ng ganong dakilang tao? Yang Master Zhao, pakiusap, lumapit ka sa ama mo para iligtas ang lolo ko. Pwede ba? Yubing, kayang-kaya ng ama ko na iligtas ang lolo mo. Pero, palagi siyang nasa hangganan. Baka hindi na umabot kapag dumating siya. Kung mawala ang lolo ko, wala nang saysay ang buhay ko. Yubing, huwag kang mag-alala. May paraan pa. VDBA? Master, mag-isip ka ng paan. Huwag mong itago. Bilisan Montag. Yang Master Zhu, hindi ako nakadahilan. Talagang napakasama ng sitwasyong ito. Sinira mo ang plano ko. Babayaan mo ito.
Alam ka o na. Siguro may ginawa itong lalaki. Para saktan si Loloxia. Ano ang ginawa mo? Para saktan si Loloxia? Ano ibig mong sabihin? Siguradong sinira niya ang Feng Shui arrangement. Papahinain si Lolo Chia. Ikaw pa ang graduate ng Longfu Mountain. Mahina ka nga sa pagsasanay, pero bakit ang ugali mo ay ang cute? Pag may problema, lagi ka na lang nagtuturo ng sisi. Tanong ko sa'yo, wala akong galit sa pamilya siya. Bakit ko sila sasaktan? Ano sila sasaktan? Ikaf ay. Ang dali lang nito. Gusto mong gamitin ang buhay ng matandang siya para takutin ang pamilya at pagkakitaan sila. Ilang taon na tayong magkasama. Alam ko lahat ng kalokohan mo. Alam ko lahat ng plano mo. Kung susundin ang sinasabi nyo, ako ang mastermind. At sobrang galing ko. Bakit ko kailangan manloko ng pamilya siya? Ang ibig mong sabihin, hindi kami nagsisinungaling? Siyempre, Akala mo ba tanga ang lahat na nandito? Ang mga tao dito ay mga kilalang kilala at mayayaman. Sino ang hindi nakakaalam na si Master Mu ay iginagalang at may malaking impluensya? Paano siya magkakamali? Imposibleng magkamali siya. Kaya isa lang ang sagot. Ikaw ang may pakana nito. Nakita ng lahat. Ikaw lang ang humawak sa gamit ng pamilya Chia. Kaya. Anong palusot montag ngayon? Totoo ba ang sinasabi niya? Miss Xia, ganito ba talaga ang tingin mo sa akin? Wala akong alam, gusto ko lang iligtas ang lolo ko. Wala talaga akong alam. Lolo, sino sa inyo ang makakapagligtas sa lolo ko? Ako. Pakakasalan ko agad ang makakapagligtas sa kanya. Sino ang makakatulong sa lolo ko? Ako na ang bahala, Miss Xia. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya kong buhayin ang matanda. Tingnan niyong mabuti ang lahat. Ano ang tunay na kahulugan ng malaking impluensya? Bigla akong nakaramdam ng ginhawa sa paghinga. Kanina, paang may mabigas sa dibdib ko. Parang may nakitogan. Nabuwag na ang 10 Directions Annihilation Formation. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Nasa sayo ang bibig. Gusto mo sabihin ang gusto mo. Sich, sabihin mo ang gusto mo. Sanghao Chan, huwag kang magpanggap dito. Walang maniniwala sa mga kalokohan mo. Isang simpleng trabahador, ang lakas ng loob mong magmalaki. Miss Giesing na po ang Lolo Montag. Ano ang nangyari sa akin? Lolo, akala ko hindi na kita makikita. Lolo, Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. salamat sa pagligtas mo sa lolo ko. Salamat lang. Paano yung mga pangako mo dati? Ang yaman-yaman mong hires ng pamilya Xia, hindi ka naman siguro magbaback out. Hindi naman. Tutuparin ko ang pangako ko. Imposible. Kung talagang 10 Directions Annihilation Formation ang yun. Paano mo nabuwag ng ganun kadali? Diyos KPA o ano? Alam ko, tiyak na epekto ito ng ritual ni Master mo kanina. Umepekto ang pagsasagawa niya. Si Zhang Haotian lang ito. Swerte lang at sinubukang kunin ang kredito. Kinuha ang hindi sa kanya. Tama ba, Master Mu? Oo, nasolve ka o na kanina. Ayoko lang magi-apang. Ako, hindi ko sinabi. Wala ka bang hiya? May kakayahan ka ba talaga? Malapit nang dumating ang parusa ng langit, hindi ka pa rin nagsisisi. Parusa ng langit? Zan? Bakit hindi ka o makita? Padalhin mo ang langit para sumpain ako. Namatay si Master Mu. Baka may totoo talagang parusa ng langit. Swertihan lang, walang ganyang parusa ng langit. Malinaw na hindi mo nagawa ang plano mo, kaya pinatay mo si Master Mu. Sabi niyo cute ako, paano ko magagawa yon? Ako. Tatawagin ko ang Enforcement Division para arestuhin ka. I-lockdown ang lugar, kahit langaw hindi makakalabas. Dumating na ang Chief ng Enforcement Division. Si Chief Hua, paboritong estudyante ng War God. Sa murang edad, working level na siya. Pangalawa lang sa pinakamakapangyarihan, mataas ang posisyon. Ganitong importante na tao, pumunta sa Jiangcheng. Ang nangyari ngayon, grabe. Narinig kong nagpapanggap kang may parusa ng langit. Sasabihin mong darating ang parusa ng langit? Tingnan natin sa Jiangcheng. Tingnan natin sa Jiangcheng. Sino ang may lakas ng loob magpakita ng ganyan? Hua, itong batang 2. Nagpapakalat ng kasinungalingan, nagsasabi ng parusa ng langit. Natakot ako. Parusa ng langit? Nakakatawa.
S.A. Jiangcheng, ako ang langit. Kapag nagalit ako, iyan ang tunay na parusa ng langit. Tama, Hua. Teritoryo mo ang Jiangcheng. S.A. tingin ka o. Sinasadya nitong kalabanin ka. Hoy, bata. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, aminin mo ang kasalanan, baka bigyan ka pa ng disenteng pagkakataon. Pangalawa, kung ayaw mong sumunod, babaliin ko bawat buto mo. Hanggang sa hindi mo na kaya. Hindi ka na mabubuhay. Chief Hua, may pagkakamali ka. Si Zhang Haoshian ang nagligtas sa lolo ko. Hindi siya masamang tao. Si Master Mu ang nagligtas. Swerte lang itong batang tu. Nandoon lang siya nang mangyari. Maraming zaksi dito. Tama ba? Oo. Nakita niyo kanina. Si Zhang Haoshian ang nag-dissolve ng 10 Directions Annihilation Formation at nagpagaling sa lolo ko. Tama ba? Bakit ganito kayo? Malinaw na itong tao na ito ay nagpapangga. Kinuha ang hindi sa kanya, at nang hindi magtagumpay, pinatay si Master Mu. Bilang kinatawan ng Jiangcheng Enforcement Division, idinideklarang guilty ka. Ako ay kumakatawan sa Jiangcheng Law Enforcement Department. Ipinapahayag ko ang kanyang 3 kasalanan. Ano ang gusto ninyong gawin? Bini-bini, sila ay mga mandirigma ng Law Enforcement Department. Hindi natin sila mapipigilan. Ang dakilang pinuno ng Law Enforcement Department, ang unang estudyante ng War God, ay wala namang iba kundi isang kasabwat ng kasamaan at tulisan. Talagang hindi ka matututo hanggat hindi mo nakikita ang iyong libingan. Ang aking kapatid na Hua ay isang working, kayang-kaya kanyang durugin. Harang langgam lang, alam Montag ba? Malakas ba talaga? Sinabi ko na, kahit ang War God mismo ang dumating. Ayuyuko sa akin. Lahat kayo, bumalik. Mabuti, nagawa mong pasiklabin ang aking galit. Ako mismo ang kikilos, para malaman mo kung ano ang impyerno sa lupa. Lolo, ano ang gagawin natin? Kanina, si Haoshian ang nagligtas sa iyo. Hindi natin siya pwedeng iwan dito. Huwag kang mag-alala, bahala na si Lolo. Director Hua, ang binatang ito ay nagligtas ng buhay ng matandang ito. Bagamat may pagkamayabang, hindi naman karapat-dapat mamatay. Sana ay pagbigyan ni Director Hua. Ang aking kahilingan, sapat na ang kaunting parusa sa kanya. Huwag sana siyang patayin. Lolo Xia ay lumabas din para mamagitan. Ang pamilya Xia sa Jiangcheng ay isang kilalang pamilya. Si Lolo Xia ay iginagalang. Kung siya ang mamagitan, baka mabuhay pa ang batang ito. Lolo, Makipag-areglo ka sa akin? Karapat-dapat ka ba? Mamamatay ang batang ito ngayon. Kahit ang Diyos mismo ang dumating, walang magagawa, sinasabi ko. Kahit ang Diyos mismo ang dumating, walang magagawa, sinasabi ko. Bakit kumukulog na naman? May mamamatay na naman ba? Tingnan mo ang takot mo. Nandito si Director Hua. Ilang kidlat lang. Walang dapat ikabahala. Tama ka, si Director Hua. Ang hari ng Jiangcheng, kahit may parusa mula sa langit, ay dahil sa kanyang galit. Nakikita mo ba? Kung gusto kitang patayin ngayong gabi, sino ang makakapigil sa akin? Lolo, Yubing, si Lolo ay kakagaling lang sa sakit. Samahan mo muna siyang magpahinga. si Audi, samahan mo si Lolo pauwi. Opo, Binibini. Isang karaniwang tao, naglakas loob pang sumuway sa tadhana. Babalaan kita. Ang iyong kapalaran ay masyadong mababaw. Hindi mo kayang tanggapin ang ganitong malaking karma. Hua, hindi ko na talaga matiis. Patayin mo na siya. Huwag mong abalahin ang kasal ko. Mukhang malapit ka nang mamatay. At nagiging baliw na, nagsisimula ka nang magsalita ng kung ano-ano. Hindi na, kung magpapatuloy ito, siguradong mamamatay siya. Tigilan mo na ang kalokohan mo, pwede ba? Young Master Zhao, pakiusap, pakawalan mo na si Haoshian. Kung gusto mong mamagitan, pwede rin, pakasalan mo ako. Basta ang batang ito ay luluhod at humingi ng tawad, baka pag-isipan ko pa. Ang paggalang ko na ito, ang libu-libong taon na kasaysayan, hindi mo kayang tanggapin. Ang yabang mo, libu-libong taon pa. Ang sontok ko, 20 taon kong pagsasanay. Kaya mo bang hapin? Sige, kung kaya mong ipagalaw ako at mapaurong kahit kalahating hakbang. Patawarin ko ang iyong kayabangan at hindi ko na ito pag-uusapan. Sige, ihahatid na kita sa iyong huling hantungan. Sino ka ba? At ang lakas ng loob mong humarang sa akin? Chen Yuan mula es Azian, Shifu Ngelong Hushan. Immortal Master Chen Yuan? Talagang galing sa Xian Shifu? Ang Xian Shifu ay isang sagradong lugar ng pagsasanay na higit pa sa karaniwang mundo, kung saan nagmula ang maaming makalangit na tao. Ngunit, hindi sila nakikialam sa mga gawain ng mundo. Bakit bigla na lamang sila pumunta sa Jiangcheng ngayon? Alam ka una,
Iyak dahil ito sa nangyari kay Taoist mo. Si Taoist mo ay nagmula rin sa Longhushan, at ngayon ay namatay dito. Ang Chen Shifu ay tiyak na bumaba para magtanong ng responsibilidad. Hala. Immortal Master mula sa Longhushan. O manhin sa aking pagiging bastos. Ano ang iyong pakay dito? Ano ang iyong pakay? Ako ang pinuno ng Enforcement Division ng Jiangcheng, Hua Jianfeng. Sa lugar na ito, walang bagay na hindi ko kayang gawin. Ikaf Aizi Zhang Haotian. Ang nakaraang Celestial Tribulation, ikaw ba ang may kagagawan? Hindi ako kumakain ng silantro. Ang pagkain silantro mo, anong kinalaman nito? SA Tanong Kao. Tama. At kung ako nga ang gumawa noon, ano ang kinalaman mo? Sino ka ba para makipag-usap ng ganito sa Immortal Master? Immortal Master. Lahat ng naririto ay makakapagpatunay na siya. Ang pumatay kay Taoist San Mu. Siya ang pumatay. Pakiusap, Immortal Master, ipatupad ang hustisya at parusahan ang masamang ito. Immortal Master, may pagkakamali. Si Taoist Mew. Ang unang nanakit sa aming pamilya siya. Ito, hindi kaya ito ang maalamat na Immortal King's Brush. Zhang Haotian. Nagalit ka SA Longhushan. Tapos ka na. Bumaba ka sa impyerno. Shen Yuan Engezian Shifu. Nagpapakumbaba SA Immortal King. Ano? Siya ang Immortal King? Oh no, ang Immortal King? Napakalakas ba niya? Ang Immortal King ay siyempre ang pinakamataas sa lahat. Ang Immortal Master ay nagpapakumbaba kay Zhang Haotian. Baka, si Zhang Haotian ang Immortal King? Hindi mari. Paano siya naging ang pinakamataas na Immortal King? Ang Immortal King ang Hari Engate Celestial Realm at 3,000 taon na ang nakalipas upang iligtas ang sangkatauhan. Nakipaglaban siya sa demon ng puso at nahulog sa cycle ng reincarnation. At ang Tian Shifu Engi Longhushan, ang Immortal Sword Sect Engi Shashan, etong 70, 2 caves of Peng Lai ay lahat. Mga aal na iniwan ng Immortal King, 3 milyong celestial beings sa harap ng hari, ay dapat magpakumbaba. Ito ang kapangyarihan ng Immortal King. Ngunit ang basurang ito, tingnan mo ang itsura niya. Wallacade Catating, nakarangalan ng Immortal King. Immortal Master, baka nakakamali ka? Pinagdududahan mo ba ang aking paningin? Hindi ko kaya. Pero, baka may pagkakamali. Ang dakilang Immortal King ay 1,000 taon na hindi nagpapakita. Kung sinabi kong siya nga. Malapit nang dumating ang Great Demon Tribulation. Ang 3 ancestors ay malapit nang lumabas. Magkakaos Engi Immortal Seeking Assembly. Si Chen Yuan ay nagmamakaawa sa Immortal King na bumalik sa Celestial Master Mansion upang pamunuan ang lahat. Ganun ba? Ang Dragon Tiger Mountain ay bahagi rin ng aking mana. Ito ay aking karma. Kung ganun, sasamahan kita. Pala, pagbalik ko, pakakasalan na kita. Dapat mong tuparin ang pangako mo. Ano ba ang sinasabi mo? Kung hindi ka sasang-ayon, mananatili ako sa inyong pamilya. Tumigil ka. Hindi pa tapos ang ating kasunduan. Huwag kang alis. Hindi pa tapos ang ating kasunduan. Huwag kang alis. Ano ang ibig mong sabihin? Kung siya nga ang Immortal King, dapat niyang kayang tanggapin ang isang suntok ko. Zino KBA. Hindi ka karapat-dapat na kalaban ng Immortal King. Miss Chen, hindi namin pinagdududahan ang iyong salita. Pero gusto naming makita at matuto. Oo nga pala, ang inyong Celestial Master Mansion ay nasa itaas ng lahat. Pero huwag ninyong kalimutan na ang aming War God Temple ay mayroon ding Terrestrial Immortal. Hindi ninyo dapat lapastanganin ang War God. Sa ilang salita mo lang, gusto mo siyang kunin? Napakalupit ninyong Celestial Master Mansion. Masyado kayong mapang-api. Napakalupit ninyong Celestial Master Mansion. Hindi ba kami tao? Ang War God ay ang tagapagtanggol ng 9 provinces. Mayroong hindi matatawarang kontribusyon. Kung siya ay hindi magalang sa War God, hindi namin siya patatawarin. Kung hindi kayo magbibigay ng paliwanag ngayon, hindi kayo makakaalis. Hindi kayo makakaalis. Gusto niyo bang makipagdigma sa Celestial Master Mansion? Isang suntok lang naman, di ba? Sige na. Huwag mo pakinggan ang sinasabi nila, ginagatungan ka lang nila. Nag-aalala ka sa akin. Tara, magsugal tayo. Kung mabubuhay ako, tatawagin mo na akong asawa ngayon din. Ano ba ito, ngayon pa? Working level siya, pwedeng pumatay. Kung wala akong lakas ng loob, paano ako karapat-dapat na pakasalan ka? Sige na. Batang lalaki, sigurado ka na? Sa isang suntok ko, baka mamatay ka. May huling habilin ka ba? Tigilan mo ang kakulitan. Suntukin mo na. Sage, ililibing na kita. Napakahina mo. Sa isang suntok ko, pwedeng patayin ang isang baka. Wala siyang naramdaman? Grabe, gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan? Tama ba ang nakikita ko? Ang buong lakas ni Director Hua ay hindi siya nagalaw? Isang hibla ng kanyang buhok. Talaga bang siya? Maalamat na Fairy King? Imposible. Alam ko na, siguradong si Director Hua ang nagpanggap lang. Ano ang ibig mong sabihin? Isipin mo, sa harap ng napakaraming tao, kung papatayin niya si Zhang Haotian, paano na ang mukha ng Tianxi Mansion? Kaya. Sinadya ni Director Hua na magpanggap para bigyan ng respeto ang Longhu Mountain para hindi masyadong masakit ang sitwasyon. Makes sense. Ang Tianxi Mansion at War God Temple ay mga haligi ng Jusaw. Hindi naman siguro sila mag-away ng ganun, di ba? Tama.
bilang director ng Enforcement Department. Hindi naman si Brother Hua magpapadala sa pansamantalang tagumpay. Di ba, Brother Hua? Oo, tama. Yan din ang naisip ko. Hindi lang magiting si Director Hua, kundi marunong din siyang umunawa ng sitwasyon. Talagang malawak ang pangunawa at mataas ang pag-isip. Ano ba yung sinasabi mo? Talagang hindi siya kasing galing. Paano siya nanalo? Sige, panalo na kayo sa bagay na to. Umalis na kayo. Ikaf. Director Hua, tapos na ang suntok mo kanina. Ngayon, ako naman ang susuntok, Director Hua. Tapos na ang suntok mo kanina. Ngayon, ako naman. Ano? Ang lakas ng loob mo ah. Pinatawad ka na ni Brother Hua. Nagmamalaki ka pa. Sa ganyang kalakasan mo, hindi ka makakapatay ng manok. Si. Subukan mong suntukin si Brother Hua. Kapag umili man lang siya, papalitan niya ang apelido niya. Di ba, Brother Hua? Nairita na ako sa taong. 2. Hayaan mo na siyang sumuntok. Suportado kita sa isipan. Sige. Brother Hua, sila po. Hindi. Tako? May daladalang dagang bukid. Nagpapanggap na mga ngaso. Sa huli, hindi mo rin kayang hawakan si Brother Hua. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Baka patawarin ka ni Brother Hua. Di ba, Brother Hua? Talagang magaling. Kung lumuhod ka ngayon at aminin ang kasalanan mo, papayagan ka naming umalis. Tanungin mo siya kung luluhod ako, tatanggapin ba niya? Katava-tava. Kung gusto talaga ni Brother Hua, kaya kanyang patayin gamit ang isang daliri lang. Di ba, Brother Hua? Brother Hua, parang hindi ka maganda ang pakiramdam. Gusto mo bang umihi? Talagang mapagpatawad si Director Hua. Pasensya na. Paalam. Zenobia? Brother Hua, bakit Montag sila pinapalis? Sabi kiyo eh. Brother Hua, okay lang ako. Minamaliit natin ang batang yon. May talino talaga siya. Ano? Si Director Hua na Walking Realm ay natalo sa batang yon? Wala naman siyang ganong kapangyarihan. Hindi ka man lang lumaban, duwag ka talaga. Nasaan ang mukha ng War God Temple? Malapit na ang Immortal Seeking Conference. Pumunta ka na sa Heavenly Master Mansion. Hanapin mo si Saint Chuzhong. Dapat niyang malaman. May gusto makipagkompetensya sa kanya para sa posisyon ng Immortal King Reincarnation. Tiyak na papatayin niya yung kute na yan pagkatapos. Si Miss Chia ay mapapasayo na lang. Ang galing ang plano mong patayin gamit ang iba. Brother Hua, talagang matalino ka. Samahan mo ako. Kailangan ka namin, hindi. Ikaw na lang ang pumunta. Kailangan kong magpagaling at magpahinga. Sige, magpait ka at magpahinga ng ilang araw. Aalis na ako. Sumama na rin tayo. Kausin, hintayin mo ako. Ayoko nang makita ulit yang halimaf na yan. Narinig kong tinanggihan mo ang panliligaw niyang Master Zhao. Gaano ba kalaki ang bagay na ito? Paano mo nagawang hindi ako konsultahin? Ma, si Hao Xian ang gumaling sa lolo, hindi ko na kailangan. Pakasal kay Zhou Baichuan. Ang tanga mo, si Young Master Zhao ay anak ng War God Zhao. Kapag pinakasalan mo siya, hindi ka na magkukulang sa buhay. Ang pamilya natin siya ay makakasabay. Sa pag-angat, yang pulubi na yan, ano ba siya? Huwag mong sasabihin yan, siya ang tumulong sa pamilya natin. Sigish, lumaki na ang pakpak mo. Hindi na mapigilan ang babae. Bakit ba? May anak akong walang utang na loob. Ma, maano ba sa iyo? Hindi ako papayag kung kinikilala mo pa ako bilang iyong ina. Sumama ka kay Master Zhao sa Dragon Tiger Mountain. Doon gaganapin ang Immortal Seeking Conference. Kung sakaling makakita ng Immortal Opportunity, ang pamilya natin siya ay hindi na. Magkukulang pa kaya? Sige, susundin kita. Immortal Master Li, ako ang pinakamagaling sa Great Xia. Anak NG Great Xia Vagot, kaibigan ni Zheng Chu. Ngayon ay umaasa ako sa iyong pagtulong. Kung kaibigan ka ni Zheng Chu, kaibigan mo rin ako, Liu Zhen. Huwag kang mag-alala. Basta nandito ako, hindi ka uhahayang. Yung mga walang kwentang Chenyuan na yan ay makapasok dito kahit kalahating hakbang. Maraming salamat, Immortal Master Li. Ita, ayos na mamaya. Makikita na natin ang 3 great ancestors. Yung Master Zhao, talagang magaling ka. Nakakonek ka pa kay Saint Chu at Immortal Master Li. Mataas ang posisyon ni Saint Chu. Pero hindi rin ako pahuhuli. Natural na makakasama ko rin siya. Siyempre, anak ka ng War God, kinakatawan mo ang War God Temple. Kahit ang Heavenly Master Mansion ay dapat magbigay ng respeto. Ma, ngayon si Hao Xian ay bisita rin ng Heavenly Master Mansion. Kahit wala siyang Master Zhao, makakapasok pa rin tayo sa bundok para sumamba. Tumigil ka, anong alam mo? Isa lang siyang hamak na construction worker. Paano pwedeng maging ang dakilang Immortal King? Tiyak na nagkamali si Chenyuan. Tama, kapag lumabas na ang 3 kontinenteng immortal, mawawasak ang kasinungalingan at sa oras na iyon, siya ay magiging katatawanan ng buong mundo. Basta makita natin ang 3 dakilang maestro at matanggap ang kanilang pagkilala, makukuha natin ang suporta ng lahat ng Immortal Sex para labanan ang Heart Demon. Sige, sasamahan kita para makilala ang maestro ng Longhu Mountain. Senior sister, buti na lang dumating ka. Kailangan mong ipagtanggol ako. Zia, talagang dumating din siya. Si Liu Zhen na babaeng yan.
Hindi niya ako pinayagang sumali sa Immortal Seeking Assembly. Liu Zhen, ano ang karapatan mong pigilan? Ang mga tao ng Dao Zhen na sumali sa Immortal Seeking Assembly. Ah, kaya pala ang Kite, taga Dao Zhen pala. Talagang kamangha-mangha si Immortal Master Li, ang pinakamagaling sa Daoshu lineage. Maganda at malakas pa. Siya at si Chen Yuan ay nag-agawan. Sa posisyon ng scientist, matagal na silang may hidwaan. Ngayon, magandang palabas ito. Liu Zhen, bigyan mo ako ng makatuwirang paliwanag. Dahil ako ang pinakamalapit na estudyante ni Patriarch Shangbi. Nasisiyahan ka ba sa dahilang ito? Ano? Tama. Habang wala ka sa Celestial Master Mansion, ako ay naging estudyante. And I Patriarch Shangqing. Kung gusto mong sumali sa Immortal Seeking Assembly, simple lang. Kailangan mong maunawaan ang wordless spell na iniwan ng Immortal King. Pagkatapos, makakapunta ka sa Celestial Steps para makita ang tatlong dakilang patriarka. Liu Zhen, napakadisputi ko Montag. Kung ganoon ang sinasabi mo, eh di walang makakakita sa mga patriarka. Ano naman? Ayon sa hula ng patriarka, malapit na ang malaking kapahamakan. At muling lalabas ang Heart Demon. Kung may makapasok sa sect, baka magdulot ng malaking sakuna. Ginagawa ko lang ito para sa kapakanan ng Celestial Master Mansion. O baka naman. Lahat kayo sa Dao Zhen lineage ay cute. Walang kayong naiintindihan? Kung ganoon, mas mabuti pang hindi na kayo mag-cultivate. Maghiwa-hiwalay na lang kayo at magtanim ng kamote. Liu Zhen, sobra kana. Gusto mong maglaban? Sige, kapag natalo ka, kailangan mong aminin na ako, si Liu Zhen, ang tunay na. First Centis NG Longhu Mountain. Tama na, sige na, ako na bahala. Isang wordless tele lang yan, kahit ang pinakamahinang estudyante. Ng Dao Zhen lineage ay kayang solusyonan. Ikaw na. Signed, huwag kang magulo. Sinubukan ko na ito kanina. Ang wordless celestial spell na ito ay iniwan ng Immortal King. At, naglalaman ng Immortal Techniques. Noong araw, ang aking patriarka ay doon. Nakakuha ng enlightenment, kaya niya itinatag ang Long Mountain. Isang maliit na tao lang ako. Paano ko ito maunawaan? Ano yan? Wala yun. Bato-bato lang yan. Baka yun yung tinapon ko nung nasa langit pa ako. Nakakaatawa, may nagturing pa palang kayamanan yon. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka karapat dapat humusga sa sagradong bagay ng aming angkan. Sige, ihahotid kita. Panginong Immortal, umatras kayo. Personal na usapan namin, tu. Wala nang personal kapag nandito ako. Sige, Alice. Hindi ba sapat yung kahihiyan mo? Gusto Montag ulit? Sagradong anak, Putangina Montag. Tingnan. May lumitaw na sulat. Zabi kauna hindi ako tanga. Kanina wala namang sulat? Nakdaya KBA? Ikaw ang mandaraya. Buong angkan mo mandaraya. Ako? Bigla lang pumutok ang inspirasyon ko. Naka-enlightenment ako. Problema? Ayos. Ano pa masasabi mo? Kahit ang pinakahuli naming estudyante ay naunawaan ang aral nito. Lalo na ang iba. Imposible. Kanina palpak siya. Paano siya biglang nagka-enlightenment? May daya talaga. Sagradong anak, nininira ako. Sa tingin ko, nainggit ka lang sa akin. Gusto mo katawan ko, no? You, tingnan Montag nga itsura Montag. Ingatan kita? Sa susunod na buhay na lang. Sa susunod na buhay na lang. Narinig niyo ba? Ibinubuhos niya buhay para sa akin. Huvak Montag, KOI, Idolitze. Isang alamat lang ako. Gago ka. Hindi Montag ako makuha, kaya zizirain Montag na lang, ha? Ang Zama Montag. Kaya lalo kitang gusto. Kung matapang ka, lumaban ka. Nagtatago ka sa likod ng iba. Anong klaseng lalaki ka? Liu Zhen, tama na yan. Napatunayan na ng estudyante ng aming Dao Zhen. Hindi siya kid. Kung aso ka, umalis ka sa daan. Bumuka ka. Talunin Montag muna ako bago ka makadan. Giera, Takot ba ako sa iyo? Giera, Takot ba ako sa iyo? Chen Yuan, Ngayon. Hindi Montag PA ako kalaban. Isa PA. Sige, susunod na move, papatayin na kita. Paano nangyari yon?
Sa harap ng Panginoong Immortal, sino ang magwawala? Sa harap ng Panginoong Immortal, sino ang magwawala? Panginoong Immortal? Ang yabang mo. Si Chu Hong, ang sagradong anak ng Longhushan. Matagal din akong naghintay. Dumating ka rin. Pagpupugay sa sagradong anak. Sino naman yan? Si Chu Hong, ang tinaguriang. Namatay ng henyo ng Longhushan sa loob ng 1,000 taon. Kahit na hindi ako henyo, naintindihan na namin ang inscription. Pwede na tayong pumasok. Naintindihan na namin ang inscription. Pwede na tayong pumasok. Isang salita lang, gusto mo makita ang tatlong dakilang guro? Sa buong mundo, walang ganoong biyaya. Walang ganoong biyaya. Kung ganoon, napakagaling mo pala. Bakit hindi mo subukan? Dilat ang iyong mga mata. Panoorin mo. Ang daming salita, parang isang tula na. Siyempre, ang talino ni Chu Shengzi, isa sa 1,000,000. Ang simpleng walang salitang bato. Para sa kanya, walang kahirap-hirap. Nakita mo, Takbea? Ang aking talino, ikaw ay dapat lamang tumingala. Ako ang pinili ng tadhana, ang anak ng kapalaran. Brother Chu, ang galing mo. Ikaw ang anak ng kapalaran. Si Zhang Haojian ang reinkarnasyon ng Immortal King. Ano ang pinagsasabi mo dyan? Kung siya ang reinkarnasyon ng Immortal King, patunayan mo sa akin. Huwag kang magmalabis. Hindi kaya? Hindi kaya? Ang dakilang reinkarnasyon ng Immortal King, hindi kaya mag-activate ng isang bato. Hindi kaya? Ikaf? Isang simpleng bato lang, ako na. Immortal King, sigurado KBA? Maraming tao ang nakatingin sa iyo. Kapag nabigo ka, Huwag kang mag-alala. Haoshen, Isang salita lang, kahit sino may konting talino, kaya mag-isip ng isang salita. Nasaan ang isa pa? Sasabihin ko sa iyo, nagpapanggap ng reinkarnasyon ng Immortal King. Atas Montag. Walang hiya KBA? Sister, tingnan mo, may pagbabago. Ano ang nangyayari? Bakit nagbabago ang mga salita? Unang bisis ko itong naranasan, ganitong sitwasyon. kahit paano ito magbago, isang salita lang. Hindi pa rin ako matatalo. Tingnan mo, may pagbabago ulit. Heaven, Earth, Mystic. Susunod kaya ay yellow. Nagsusulat ka ba ng sutra? Tumahimik ka kung hindi ka magsasalita. Walang mag-akalang pipi ka. Ang naintindihan ng sign ay isang tula. Siya ang pinili ng tadhana. Ang reinkarnasyon ng Immortal King. Zhang Haojian. Hindi ka karapat dapat na manatili dito. Ano ba ang nagmamadali? Tingnan mo ulit. Heaven, Earth, Mystic, Yellow. Pang-apat na salita na ito. Narinig ko, lahat ng nag-isip, ang mga salitang naisip nila. Ay walang kaayusan. Bakit may kaayusan ang kanyang naisip? Ano ba talaga ang nangyayari? naniniwala ako sa iyo. Huwag kang masyadong magyabang. Heaven, Earth, Mystic, Yellow, apat na salita lang yan. Huwag kang masyadong magyabang. Heaven, Earth, Mystic, Yellow, apat na salita lang yan. Kung ganito lang ang pagiging reinkarnasyon ng Immortal King, edi ako si Chu Hong ay mas mataas PASA Immortal King. Chu Hong, huwag kang masyadong magmalaki. Apat na salita lang, pero sobrang talino na. Karapat dapat siyang sumali sa Immortal Seeking Assembly. Ang salitang Immortal King ay simbolo ng pamana ng Chen Shifu. Kung hindi niya ako kayang talunin, ano ngayon ang silbi niyang Immortal King? Tama si Saint Chu. Lahat kami ay sumusuporta kay Saint Chu. Kayong mga tao, sobra na kayo. Chen Yuan, ang kagustuhan ng tao ay kagustuhan ng langit. Ito ba ay paglaban mo sa langit? Immortal King. Kaya Montag PABA? Walang problema, ngayon buksan nyo ang inyong mga mata at panoorin nyong mabuti. Senior Sister, Ito Ong Duanjia Heavenly Book. Si Zhang Haojian ay kinilala na ng Dunjia Heavenly Book. Ibig sabihin, siya ang tunay na pinili ng langit bilang reinkarnasyon ng Immortal King. Ngayon, sino pa ang may lakas ng loob na tumutol? Ako. Kahit na nakuha niya ang Dunjia Heavenly Book, hindi ibig sabihin na siya ang reinkarnasyon ng Immortal King. Nung araw, si Zhang Qianxi ay nakaintindi rin ng Dunjia Heavenly Book bago niya itinatag ang Chen Shifu. Ibig ding sabihin, si Zhang Qianxi ay isa ring Immortal King? Chu Hong, huwag kang magmalabis. Kahit papaano, kinilala na kami ng Heavenly Stele. Immortal Seeking Assembly at makaharap ang Three Ancestors at Immortal Jade Lord. Tarana. Sandali lang. Immortal King. Kung aalis ako ngayon sa ganitong sitwasyon,
Baka habang buhay akong tatawagin na duwag at hahamakin ng mga tao. Immortal King, hindi Montag BA. Balak na umintindi ngayon din? Ang Dunjia Heavenly Book ay pinakamataas na sekreto at pinakamahirap intindihin. Ngunit ikaw ay mag-intindi ngayon din. Ang kapal na mukha mo. Vala kang hiya. Zhang Hao Xian, ang yabang Montag. Akala mo ba ikaw lang ang Immortal King sa kasaysayan? Totoong Immortal King o hindi, malalaman mo rin agad. Ang aura ng katawan ni Immortal King ay patuloy na lumalakas. Baka naman. Siya nga ang tunay na Immortal King. Imposible. Ang Immortal King ay hindi maaaring hamakin. Kung Xian Ga ang Immortal King, at hindi natin siya nirespeto kanina, dapat pinatay na tayo na. For Heavenly Lords. Tama na. Iyan ay patunay sa kabutihan ng loob ng Immortal King, na hindi niya pinapansin ang kayabangan ng mga mortal. Kung siya nga ba ay Immortal King o hindi mo masasabi. Tanjing Ong 3 Ancestors ang makakapagdesisyon kapag lumabas na ang 3 Ancestors. Malalantad ang kanyang kasinungalingan. Ngayon, naunawaan ko na ang aklat ng Jietian. Ano pa ang magagawa mo sa akin? Anong aklat ng Dunjia? Sasabihin ko sa inyo, niloloko kayo. Isa lang siyang salamangkero, mandaraya. Kung tunay kang may kakayahan, bakit ako lalapit? Kai Yang Master Sun? Tama. Kung ikay Immortal King, edi ako ang. Nagbigay ng sunggay sa Immortal King, nakakakilig isipin. Nakakairita si Yang Master Sun. Isa lang siyang hamak na trabahador. Paano siya magiging ang kataas-taasang Immortal King? Mga walang galang sa Immortal King. Mga ordinaryong tulad mo, umalis kay Hautian. Iyan ang pinakamaling desisyon mo dahil nawalan ka ng pagkakataon. Na umangat at magkaroon ng kayamanan. Hinamak Montag ako. Anong ginagawa mo? Babay, iyan niyong Master Zhao. Nasaktan mo siya. Paano ako makikipag-ayos kay iyong Master Zhao? Iyan ang lalaking gusto mo. Ang galing! Hautian, tamang desisyon ang lumayo sa ganyang tao. Siyempre, kapag tapos na ang mga gawain dito, pwede na bang tuparin ang pangako? Hanggang ngayon, yan pa rin ang iniisip mo. Kailangan ko ring isipin ang kinabukasan ko. Chu Zhong, tayong dalawa ngayon ay magkasama sa isang balak. Dapat mabala si Zhang Hao Xian ngayon. Sasabihin ko sa iyo, pagkatapos maalis si Zhang Hao Qian ngayon, buong suporta ng War God Temple ang ibibigay sa iyo bilang susunod na pinuno ng Qian Shifu. Naunawaan ni Zhang Haotian ang aklat ng Jiachan. Siya ang tunay na reinkarnasyon ng Immortal King. Dapat kayong lumuhod. Mabuhay ang Immortal King. Huwag lumuhod. Bawal lumuhod. Teka, tumayo kayo. Kung tunay kang Immortal King, hapin mo ako sa laban. Chu Wuzong, nabalif ka na ba? Hinahamon mo ang Immortal King. Hindi ka natatakot sa parusa ng langit? Dapat ako lang ang reinkarnasyon ng Immortal King. AKOSI Gao Xian Shengzi, Chu Wuzhong. Kung hindi niya ako kayang talunin, paano siya magiging reinkarnasyon ng Immortal King? Zhang Haotian. Kung tunay kang reinkarnasyon ng Immortal King, dapat napakagaling mo. Kung ayaw mong lumaban, isa ka lang. Mandaraya na nagpapa-impression. Nagpapanggap ka pa, Zhang Haotian. Madaling patunayan kung ikaw ang Immortal King. Labanan Montag ako. Kung mananalo ka, aminin kung ikaw ang reinkarnasyon ng Immortal King. Kakagising lang ni Haotian. Kakagising lang niya. Matagal nang nag-aral si Chu Shong, umabot na sa pinakamataas na antas. Maliban sa 3 dakilang tagapagtatag, walang makakapigil sa kanya. Ikaw, wala kang karapatang hamunin ako. Hanapin mo ang tatlo. May utos ang 3 dakilang tagapagtatag. Tawagin si Zhang Haotian. Si Chu Zhong, pumasok sa templo ng mga makalangit na guro. Lumabas na sa pagmumuni ang 3 dakilang tagapagtatag. Tama, lumabas na ang 3 dakilang tagapagtatag para sila mismo ang humusga. Kung sino ang tunay na reinkarnasyon ng Immortal King. Sige, sasama ako sa inyo. Tingnan din natin kung ano ang kayang gawin ng 3 dakilang tagapagtatag. Mahalagang lugar ang templo ng mga makalangit na guro. Bawal ang hindi kabilang. Haotian, Huwag kang mag-alala, pagbalik ko, pakakasalan kita. hihintayin kita. CJ, Pagpugay sa 3 dakilang tagapagtatag. Nakita ni Zhang Haotian ang 3 dakilang tagapagtatag. Bakit hindi ka pa lumuhod at magbigay galang? ako ang Immortal King, paano ako luluhod sa mga hamak na tao?
Bastos, hindi pa kinikilala ng tatlong dakilang tagapagtatag ang iyong katayuan. Paano mo masasabing ikaw ang reinkarnasyon ng Immortal King? Hawak ni Zhang Haochan ang banal na sandata. Naintindihan niya ang makalangit na kasulatan sa buong mundo. Sino pa ang makakagawa nito? Bukod sa kanya, sino pa ang karapat-dapat sa titulong Immortal King? Hindi ikaw ang magsasabi kung siya ay Immortal King. Ang tatlong dakilang tagapagtatag lang ang may karapatang magpasya. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Zhang Haotian. Chu Hong, lumapit kayong dalawa. Ito ang rebulto ni Zhang Chanshi, tagapagtatag ng templo ng mga makalangit na guro. Kung siya ay kikilalanin, siya ang tunay na reinkarnasyon ng Immortal King. Sige, ako muna. Nakningning ang rebulto ni Tianchi. Tatlong dakilang tagapagtatag, siya na kaya ang tunay na reinkarnasyon ng Immortal King? Paano kaya? Baka nagkamali tayo lahat. Zhu Wucong, siya ang tunay na reinkarnasyon ng Immortal King. Sabi ko na nga ba, si Wuzhong Sage, may anyo ng Immortal King. Sino ang makakapantay sa kanya sa dulo ng daan ng immortalidad? Sa isang sulyap kay Wuzhong, mawawalan ng saysay ang lahat ng daan. Zhang Haochan, ang iyong kasintahan. Akin na Zia. Ikaf naman. Ano? Nahuli na ang kasinungalingan mo. Hindi mo na kayang magpanggap? Isang hamak na Zhang Tianxi lang, hindi karapat-dapat sa aking paggalang. Zhang Haotian, mukhang baliw ka na. Hindi mo sinamba ang tatlong ninuno kanina. Mabait ang mga ninuno. Hindi ka nila pinansin. Ngayon, hindi ka nasisi. Hindi man lang. Ngayon, hindi ka nasisi. At nagpakita ka pa ng kawalang galang kay Zhang Tianxi. Alam mo ba kung gaano kalaki ang katayuan ni Zhang Tianxi? Si Zhang Tianxi ang nagtatag ng Tianxi Fu. Nagliligtas na sangkatauhan mula sa mga demonyo. Ang kanyang kontribusyon ay walang hanggan. Ngayon, nagpakita ka ng kawalang galang sa kanya. Talagang napakalaking kasalanan mo. Buong buhay ko, tahimik ako, pero hindi ko na ito matitiis. Itaboy ang walang galang na ito mula sa Long Hushan. Tatlong ninuno, pakiusap bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sige, bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Humayo ka at magmano. Kung hindi, papatayin kita. Diyos ng Immortal, kahit na ikaw ay reinkarnasyon ng Diyos ng Immortal. Umurong ka na lang kung hindi talagang. Sige, dahil mabait ka sa akin. Ituturing ko na lang itong pagbabayad ng utang na loob. Isang insenso lang ang kinuha mo. Nagpapakita ka pa rin ng kawalang galang kay Zhang Tianxi. Isang insenso na ang limit kung higit pa. Baka mawala na lang sa tatlong dimensyon si Zhang Tianxi. Ito, ang rebulto ni Zhang Tianxi. Dumudugo, umiyak ng dugo. Ito ba, baka, talagang nagalit ang langit? Kaya nagpakita ng luha ng dugo ang rebulto ni Zhang Tianxi. Sinabi ko na, isang insenso lang ang limit. Kung tatlong insenso ang sinamba mo, si Zhang Tianxi na sinasabi nyo, baka ngayon pa lang ay naglaho na. Baka talagang siya ang reinkarnasyon ng Diyos ng Immortal? Chu Wuzong. Si Zhang Haochan ay kinilala ng tatlong ninuno. Et ni Zhang Tianchi. Bakit hindi pa kayo lumuhod? Sino ang nagsabi siya talaga ang reinkarnasyon ng Diyos ng Immortal? Nagpakita ng luha ng dugo si Zhang Tianxi. Sa tingin ko, siya talaga ang reinkarnasyon ng demonyo. Tatlong ninuno. Ang luha ng dugo ni Zhang Tianxi ay hindi magandang senyales, paang sakuna. Tatlong ninuno, ako si Chu Hong. Humihingi ako ng pahintulot na patayin ang demonyong ito. Upang maiwasan ang kaguluhan na dulot ng demonyo. Ito. May punto rin ang sinabi ng banal na anak. Ang ganitong pangyayari ay hindi pa namin narinig. Kahit na kami ay mga Diyos sa lupa. Ay nahihirapan din magpasya. Ano ang dapat gawin? Ano ang dapat gawin? Mga ninuno, malapit na ang pagdating ng demonyo. Sa harap ng kaaway, mas mabuting pumatay kaysa magpatawad. Kung hindi ito alisin, magdudulot ito ng malaking kapahaman. Ang Tianxi Fu ay magiging kasalanan sa kasaysayan. Kung hindi makapagdesisyon ang tatlong ninuno, may isa akong paraan. Ang espada ng Diyos ng Immortal. Subukan natin kung demonyo ako. Zhang Haochan, ito ang espada ng Diyos ng Immortal, na iniwan ng Diyos ng Immortal. Maliban sa Diyos ng Immortal, lahat ng nilalang, na pumasok sa sakop ng espada ng Diyos ng Immortal, ay papatayin ng mga talim nito. Kung ako talaga ang demonyo sa puso, hayaan mo akong patayin ng mga talim ng espada. Hindi ba't mas mabuti pa? Kung siya talaga ang demonyo sa puso, kahit tayong tatlo ang magtulungan, baka hindi pa rin natin siya matalo. Kung gusto niyang mamatay, hayaan mo siyang subukan. Kung gusto mong mamatay, payagan ka ng dakilang ninuno.
Ang hagdanan ng langit ay may 79 na baitang. Tanging sa pag-akyat sa itaas, makakalapit ka sa espada ng pagpatay sa Diyos. At dakilang ninuno, siyang hakbang pa lamang ang nagawa, hindi na nila nakayanan. Ang kapangyarihan ng espada ng pagpatay sa Diyos, muntik na silang mawasak. Itong maliit na demonyo, naglakas loob ang hamunin ang banal na sandata ng hari ng mga Diyos. Mukhang naghahanap lang siya ng kamatayan. Ngayon, natatakot ka na? Huli na. Sabihin ko sa'yo, ang peke ay laging pek. Kahit umakyat ka sa sanga, hindi ka magiging Phoenix. Hindi mo ba sinabing ikaw ang reinkarnasyon ng hari ng mga Diyos? Siguro kaya mo. Umakyat sa hagdanan ng langit. Pero hindi kita minamaliit. Gusto ko lang makakita ng himala. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Kapag umakyat ako sa hagdanan ng langit, gusto kong lumuhod ka sa harap ko, parang aso, at humingi ng awa para sa buhay mo. Umakyat na si Senior Chu sa hagdanan ng langit. Halagang. Siya ang inaasahan ng lahat na reinkarnasyon ng hari ng mga Diyos. Hindi mo ba sinabing ikaw ang hari ng mga Diyos? Bakit ilang hakbang pa lang? Hindi ka na makakilos? Kakagising ko lang, hindi pa ganap ang aking kapangyarihan. Ang kapal ng mukha mo talagang nakakabilib. Huwag kang magsalita nang hindi mo nararanasan. Kung may lakas ka, subukan mo. Siyempre, kukunin ko ang aking espada. Panoorin mo. Paano nangyari yon? Ang batang ito ay nakarating sa ikasyam na baitang ng isang bagsak. Noong kaming tatlo ang pinakamagaling. Pero hanggang ikasyam na baitang lang ang naabot namin. Kung siya ay demonyo, bakit hindi siya nasaktan ng mga talim ng espada? Bakakazi. Ako ang unang umakyat at naiwan ang aura ng hari ng mga Diyos. Kaya pansamantalang nasaktan ang kanyang demonyong aura. Kaya siya nakakilos. Nang siyam na hakbang. O baka naman may ibang posibilidad. May isa pang posibilidad. Si Zhang Haochan ang tunay na reinkarnasyon ng hari ng mga Diyos. Ito. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Siya ang demonyong reinkarnasyon. Ako ang tunay na hari ng mga Diyos. Sa ilalim ng espada ng pagpatay sa Diyos. Walang puwang para sa mga demonyo. Mukhang siya nga ang demonyong reinkarnasyon. Nararapat siyang patayin. Mahal na hari, ayos ka lang ba? Maliit na sugat lang. Kakaiba, bakit may natitirang? Demonyong aura sa katawan ko. Mukhang nag-reincarnate na ang demonyo. Nakatago sa mga taong nakasalamuha ko. Si Chen Yuan, siya ang demonyo sa puso. Ipagpapatuloy mo pa ba ang pagiging bulag? Zazama kapia. Sa mga masasamang nilalang, Hanggang sa huling sandali, hindi pa tayo sigurado. Ang diyan ng pagpatay sa Diyos ay nasulatan lang siya, hindi pumatay. Ang alamat ng dakilang tao, hindi pumatay. talagang hindi ka susuko hanggat hindi nakakakita ng kabaong. Ha? Sex, sasabihin ko sa iyo. Zhang Hao Zian is a tatlo. Ako lang ang muling pagkabuhay ng Diyos na hari. Sa oras na iyon, isa-isa kong huhubarin ang iyong damit. At tagatapos ay painitin mo ang aking kama. Ikaf. Chuzong, panoorin mong mabuti. Zhang Haotian. Sana hindi ako nagkamali ng tiwala isa. Kailangan mong magtagumpay. Talagang nalampasan niya ang 79 na hakbang ng langit mula noon hanggang ngayon. Siya ang pinakamalapit sa diyan ng pagpatay sa Diyos. Huling hakbang na ang pinakamahalagang hakbang. Kung maibubunot ang diyan ng pagpatay sa Diyos, ngayon na, imposible ito. Mga Ginoo, pakinggan nyo ang huni ng dragon. Mga Ginoo, pakinggan nyo ang huni ng dragon. Sa loob ng 3,000 taon, may nakabunot na sadyan ng pagpatay sa Diyos. Ang Tian Shifu, Taiking, nagpapakumbaba sa Diyos na hari. Imposible, ikaf ang Dios na hari. E ako ano? Hindi yumuko sa hari,
Malaking kasalanan. Ang kapangyarihan ng Diyos na Hari, isang simpleng turo, ay kayang patalsikin ang Diyos sa lupa. Diyos na Hari, ang batang ito ay mapanghimagsik. Paulit-ulit kang kinontra. Bakit Montag di Asia pinatitira? Sige, taka nga, pero kahit papaano. May talento naman, pinahalagahan ko ang talino, pinalalampas kita. Sanghaut yan, ikit mo akalain. Nasusuko ako sa iyo? Ang tapang mo ha, patayin mo na siya, ikaw ang gumawa. Teka. Diyos na Hari, gusto ko rin pong maging. Maliit na tulong sa inyo, Diyos na Hari. Kunin niyo po akong alalay, Filipo. Magsisimula ako sa pagmamano sa inyo. Talagang wala kang hiya, sige, tapos na ang usaping ito. Ako'y bababa na para mag-asawa. Sang Hao Chan, may masama, binibini. Binibini ay dinukot ni Zhao Baichuan. Zhou Baichuan, ano ang balak mo? Sasabihin ko sa iyo, Sang Haoshan, ay hindi talaga Diyos na Hari. Malamang ngayon, ay nasa Longhu Mountain na, tatanungin kita ulit, pakakasalan. Montag pa ako o hindi? Sasabihin ko sa iyo, kahit mamatay ako, hindi kita pakakasalan. Sige. Dalhin mo siya rito. Nanay, wag. Anak, ayaf kao. Wag mong saktan ang nanay ko, pakakasalan kita. Hindi kita marining. Pakakasalan kita. Ginoo, handa ka bang pakasalan ang babaeng ito? Pakasalan ang babaeng ito. Handa ka bang pakasalan ang babaeng ito? Oo, handa ako. Siege. Binibini, handa ka bang pakasalan ang lalaking ito? Hauti Ant, darating ka ba? Bakit parang ayaw na ayaw ng ekspresyon ng nobya? Siyempre naman, si Zhu Baichuan. Kilalang kilala sa pagiging walang hiya. Kung may pagpipilian, sino ang gustong magpakasal sa kanya? Kawawa ang prinsesa ng pamilya Chia. Masisira lang siya. Ginagawa mo na naman ito sa akin? Huwag mo akong pilitin sa pinakamasayang araw na ito na sampaling ka. Sabihin mo agad na gusto mo. Kung hindi, ang pamilya Chia ninyo, maghihintay kayo ng kamatayan. Binibini, handa ka, Peng. Pakasalan ang nobya? Ayaw niya. Ako na ang sasagot para sa kanya. Umupo ka. Hauti Ant, dumating ka na. Ang lokolokong ito, wala sa Longhu Mountain. Hindi, delikado dito. Narinig, Montag? Umalis ka na. Wala kang pakialam dito. Gusto mong pumunta, gusto mong umalis. Anong lugar akala mo ito? Oy, bata. Ngayon din babaliin ko ang mga binti mo at ibibitin sa labas ng hotel. Para makita ng lahat. Ang kahihinatnan ng paglaban kay Zhao Baichuan. Yang Master Zhao, pakakasalan kita, wala siyang alam. Pabayaan mo na siyang umalis, pwede ba? Zhang Hao Qian. Bilisan mo. Gusto mong umalis? Sige, pero kailangan mong magpatira pa siya. At humingi ng tawad sa akin. Tawagin mo akong nobyo. Ang mga nakaraan, pwede kong kalimutan. Magpatira pa ako at humingi ng tawad sa'yo. Parang ayaw mong mamatay ng maaga. Tumingin ka sa sarili mo. Ngayon ka lang. Nabuhalang daga na kinamumuhian ng lahat. May mukha ka pa. Para magsalita ng kung ano-ano dito, sasabihin ko sa'yo. Binigyan ka niyong Master Zhao ng pagkakataong mabuhay. Huwag mong sayangin. Kung gusto mong mamatay, lumayo ka. Huwag mong gambalain ang aking yubing. Akunat. Nagtataka ako, sa paningin mo, ano ba talaga ang dapat? Yung mayaman ng gusto. Dumating ang regalo mula sa Chanshi Mansion. Hindi ako nagkakamali. Yun ba ang Millennium Emperor Ginseng? At meron pang 10,000 years ay silkworm, Blood Body, Yunyang Peachwood Sword, ito. Bawat isa ay napakahalaga. Talagang karapat dapat sa Chanshi Mansion. Ang galing ng pagbibigay. Nakikita mo ba? Ito ang kapangyarihan. Ito ang tinatawag na yumayaman ng husto. Kilala mo ba siyang Master Zhao? Noong ikinasal siya sa aming yubing, nagpadala ang Chanshi Mansion ng napakaraming mamahaling regalo, bawat isa, ay sapat para bilhin ang 10 bises mong buhay. Tingnan mo ang sarili mo. Mula ulo hanggang paa, hindi ka makakabuo ng 10,000 piso sa kalagayan mo. Paano mo may hambing sa iyong Master Zhao? Nanay, bakit mo sinasabi yan kay Hao Shen? Paano mo nasabi na ang regalong ito ay para sa pamilya Zhu mula sa Chanshi Mansion? Siyempre naman, nagpadala ng imbitasyon si iyong Master Zhao sa Chanshi Mansion. Dahil sa relasyon niya at ni Saint Chu. Ang regalong ito, hindi para kay iyong Master Zhao, para sa'yo kaya. Tama, ipinadala ko ang regalong ito mula sa Chanshi Mansion. Bilang dowry para kay Yubing. Hindi ako nagkakamali. Sinabi niyang ipinadala sa kanya ng Chanshi Mansion ang regalong ito. Ano ba siya ang Chanshi Mansion?
ay may ganong respeto sa kanya? Sa tingin ko, nagbobola lang siya. Ikaw PA? Karapat dapat ka bang bigyan ng regalo ng Chanshi Mansion? Maswerte ka na nga na nakababa ka pa ng bundok ng buhay. Tapos nagmamalaki ka pa rito. Kung ako sa'yo, magtatago na lang ako sa bundok at mabuhay ng tahimik. Tapos naglakas loob ka pang pumunta rito. Talagang hinahanap mo ang kamatayan. Tama, kung kaya mong magdala ng ganitong mamahaling bagay. Pwede akong maging alalay mo, kaso lang. Wala kang kakayahan, isa ka lang. Basurang kinamumuhian ng lahat. Ang mga mukha ninyo ay talagang nakakadiri, inaasahan ko. Ang paghihinayang ninyo kapag nalaman nyo ang katotohanan. Hindi namin alam kung maghihinayang kami, pero kung hindi ka alis ngayon, baka hindi ka na makalabas pa ng pintuang ito. Umalis ka na, umayag na akong pakasal kay Young Master Zhao. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Sino ang nag-utos sa kanyang umalis? Wala akong balak umalis. Gusto mong magpakitang gilas? Sige, bigyan kita ng pagkakataon. Sasabihin ko sa'yo, malapit nang dumating si Sangchu. Kung may lakas ka ng loob, manatili ka rito. CJ. Hihintayin ko rito. Ang yabang talaga ng batang ito, ano ba ang pinanggalingan niya? Narinig ko, isa lang siyang manggagawa, walang koneksyon. Mabutit may mapapanood tayong magandang palabas. Umalis ka na, Haoshan, bilis. Pumunta ako rito para pakasalan ka, hindi para sa sinabi mo. Sino ang makakapagligtas sa lolo mo? Ikaw ang magpapakasal sa kanya. Hindi, iyon ay sandali lang na pagsisisi, hindi totoo. Hindi ako papayag, seryoso ako. Bakit ka ganyan? Umalis ka na. Hindi ako alis. Anak, kung gusto niyang mamatay, huwag mo siyang pigilan. Tayo ang pamilya siya. Wala tayong utang sa kanya, sa halip, siya ang paulit-ulit. Nabala tayo. Ngayon ikaw ay, ang babae ko, si Zhao Kaichuan, ako. Huwag kang magpakita ng mukha. Dumating si Chu Shengzi. Ang cute mo, hintayin mo si Lan. Paano mo na siguro na ako ay tatlo dito? Nonsense, Zinobeazi Chushengzi. Buti na lang malinaf ang paningin ko. Maga kung hiniwalayan ka, kung hindi, ako ang maabala. Ako ang maabala. Bobby, kaya nga maganda ang paningin mo. Chu Shengzi, dumating ka na, itong basura. Dito nagmamalaki, hindi man lang. Isinasantabi ang Chanshi Mansion. Hindi na namin matiis. Alam mo ba kung sino siya bago ka magsalita ng ganyan? Hindi ba siya ang reinkarnasyon ng demonyo? Bullshit, siya ay isang diwata. Ang demonyo ay nasa paligid natin, ngayong pababa tayo, silang nasa dilim tayo ang nasa liwanag. Huwag ibunyag ang identidad, tandaan nyo ito. Sundalo, sumusunod sa utos. Kahit na siya ay reinkarnasyon ng demonyo, ito ay usapin ng Chanshi Mansion. Hindi mo kaapatan na magsalita ng ganyan dito. Chu Shengzi. Ngayon ako ay narito para sabihin sa iyo, ang kasal na ito. Huwag mo nang ituloy. Ano? Chu Shengzi Mei. Misunderstanding ba o may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Pwede mong sabihin, wala. Bakit hindi mo ako pinapayagang magpakasal? Walang dahilan. Dahil ako ang kumakatawan sa Chanshi Mansion. Hindi ako pinapayagan ng Chanshi Mansion na magpakasal. Kung hindi ka sang-ayon, tayo ay maglaban ngayon. Kung ang regalo mo ngayon ay mas mahalaga kaysa sa akin, wala akong sasabihin ngayon. Ako ay lalaban sa iyo, ako. Ang regalo ng Chanshi Mansion ay napakamahal. Kahit na pareho tayong lugar ng pagsasanay, ang War God Temple ay nasa hulihan ng ranggo. Malayo es at Chanshi Mansion. Sa pagitan ng Chanshi Mansion, ang kasal na ito ay hindi matutuloy. Tita, ito ang tinatawag na kapangyarihan, ito ang tunay na pag-unlad. Young Master Zhu, ano ang ibig sabihin nito? Shengzi, ngayon ay aking masayang araw. Bigyan mo ako ng mukha. Sa akin, wala kang mukha. Ang salitang ito. Bakit pamilyar? Senior sister, kasalanan ko. Huwag mo nang pansinin ang mga detalye. Buti naman naintindihan Montag. Ed Yubing, may suporta sa iyo ang Chanshi Mansion. Kung ayaw mong ituloy ang kasal na ito, walang makakapilit sa iyo. Walang makakapilit sa iyo. Tianchi Mansion. Ang lakas ng loob mo. Hindi ba ito si Linchu, ang banal na anak ng Changsheng Pavilion? Hindi ko inaasahan na darating din ang Changsheng Pavilion. Ako ay kumakatawan sa Changsheng Pavilion upang magbigay ng malaking regalo para sa kasal niyong Master Zhao at sa kaawan ng War God. Ako ay kumakatawan sa Changsheng Pavilion upang magbigay ng malaking regalo para sa kasal niyong Master Zhao at sa kaawan ng War God. Hindi ako nakakamali. Ito ba ay ang 10,000 years blood body? At mayroon ding pure young jade, dragon S essence, at phoenix blood. Ang mga ito ay mas magarbo pa kaysa sa mga regalo ng Chanshi Mansion.
Walang duda, sa tatlong banal na lugar ng pagsasanay. Ito ang pinakamisteryoso at sinaunang pagkakaroon. Ang Tianchi Mansion ay talagang kahanga-hanga. Naglakas loob pangguluhin ang kasal ng anak ng Wargod. Akala mo ba kayo lang ang may kapangyarihan? Halika. Anong uri ng lugar itong Changsheng Pavilion? Ang taas ng tingin sa sarili. Immortal King, hindi Montag alam, kakagising Montag lang. Hindi pa ganap na naibabalik ang iyong alaala. Ang Changsheng Pavilion ay nagmula sa 4 na Immortal Lords ng Celestial Realm. Ang Changsheng Pavilion ay ang pinakasinaunang tradisyon sa mortal na mundo. Sa tatlong banal na lugar, ang Changsheng Pavilion ang may pinakamalakas na kapangyarihan. Ah, kaya pala ito ang tradisyon ng 4 na yan. Kaya pala ang yabang nila. Si Lin Chu, bilang banal na anak ng Changsheng Pavilion, ang kanyang kapangyarihan ay lumampas na sa antas na mortal na immortal at maaaring ihambing sa 4 na Founding Elders. Dapat tayong makingat. Huwag tayong magpadalos-dalos. Ang duwag mo naman. Paano ka magiging aking alalay? Lakasan mo ang loob mo. Ang dating dakilang Tianchi Mansion, ang banal na anak na si Daotsuan, ngayon, ay naging alipin na lang ng iba? Ano ba ang alam mo, Tak? May mga taong gusto maging aso, pero hindi nila kaya. Mabuti nga, hindi ka pinatay ng aking boss. Dapat kang matuwa, hindi mo nag-aangat ka dito. Ang itsura mong desperado ay nakakatawa talaga. Kung ang Tianchi Mansion ay ganito na lang, dapat na itong alisin. Sa tatlong banal na lugar, SA hinaharap, Ang Wargod Temple at Changsheng Pavilion lang ang karapat-dapat na tawaging banal na lugar. Lin Chu, talagang nakatulong ka sa akin. Na maibsan ang aking galit. Ang Wargod sa kanyang katandaan. Dahil sa basa, ilang na ng Nararapat lang na alagaan ko siya. Pwey, Lin Chu. Ang pakikisama mo sa ganitong uri ng basura ay nakakahiya sa pangalan ng Changsheng Pavilion. Ang galit ng mga walang kakayahan ay hindi ko pinapansin. Kung ayaw mong tanggapin, subukan natin sa laban. Laban tayo, hindi kita natatakot. Sabay na kayong dalawa, nagmamadali ako. Zia. Hindi na mapapatawad, patayin siya. Ang mga banal na anak ng Tian Shifu. Ni hindi kayo nakalaban sa akin ng isang round. Ganito lang kayo. Dapat bang tawaging banal na lugar ng pagsasanay? Ganito lang kayo. Dapat bang tawaging banal na lugar ng pagsasanay? Ito ba ang lakas ng Changshengji na banal na anak? Ang lakas, sobrang lakas. Natapakan ng Tian Shifu ang matigas. Talagang balik ng tadhana. Mabuti. Ang Changshengje, ang laki ng kapangyarihan, tanong ko sa'yo. Ano ang aral ng Changshengje? Ano ka, Bea? SA buhay ka o si Lin Chu. Hindi kailanman nagpaliwanag sa iba. Kung ayaw mong sabihin, ako na ang magsasabi. Noong itinatag ang Changshengje, ang 4 na dakilang Diyos ay nag-iwan ng aral. Ang lahat ay dapat maging mandirigma. Ang bawat isa ay dapat maging dragon. Ang lahat ay dapat umakyat sa langit, ngunit ang ginagawa mo ngayon. Alin dito ang sumusunod sa aral na yon? Puro pagiging mapamataas. At pagsipsip sa kapangyarihan, talagang kahihiyan sa pamana ng 4 na dakilang Diyos. Sa tingin ko, hindi ang Tian Shifu ang dapat alisin, kundi ang inyong Changshengje. Nabaliw na ba itong batang ito? Naglakas loob pang hamunin ang Changshengji. Ang banal na anak ng Changsheng ay nasa antas na ng Diyos sa lupa. Nakatataas sa lahat ng tao. Talagang naghahanap ng gulo ito. Sang Hao Chan, ang lakas ng loob mo. Ni hindi mo pinansin ang Changshengji. Banal na anak, kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ko matitiis. Hindi ko rin matitiis. Mabuti, ang Changshengji ay may pamana na 10,000 taon. Unang bises kung makakita ng ganito kalakas ang loob, talagang walang respeto. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Pero, hindi kita bibigyan ng madaling kamatayan. Tatawagin ko ang banal na sandata ng 4 na dakilang Diyos, ang Fantianyin, upang patayin ka. Upang hindi ka na muling mabuhay magpakailanman. Fenzian Yun, Fenda Yun, Fenzian Yun. Zhang Hao Zian, handa ka na Bea? Lin Chu, nabalif ka na Bea? Sa ganitong maliit na bagay. Gagamit ka na ng banal na sandata? Ininsulto niya ang Changshengji. Iyon ay pag-insulto sa 4 na dakilang Diyos, pag-insulto sa langit. Gayon, ako ang magiging instrumento ng langit. Sige, subukan mo. Gusto kong makita kung paano ako papatay ng langit. Hao Jian, huwag kang padalos-dalos. Ang Fantianyin ay isang napakalakas na sandata. Kung ipagpapatuloy mo, may mamamatay. Walang problema, hindi lalaban sa akin ang langit. Binibining Chia, umalis ka na. Kapag bumagsak ito, baka siya ay maging pulbos. Huwag kang madamay. Hao Qian, Siya ang may gusto nito, walang kinalaman sa atin. Walang hiya, handa ka na. Kakaiba, bakit huminto ang Fantianyin?
May kakayahan ka pala. Kaya ka pala naglakas loob na guluhin ang kaawan ng Diyos ng digmaan. Minalit kita. Mali ka, hindi mo pa ba naunawaan? Ang taong may masamang hangarin. Hindi kayang kontrolin ang banal na sandata. Huwag kang magyabang, ako ang nagkamali ng pagtingin sa iyo. Ngayon, hindi na kita bibigyan ng pagkakataong bumangon. Tatawagin ko na ang Heavenly Lord para parusahan ka. Ang galing mo talaga, nakakatawag pa ng Heavenly Lord. Nakita na natin ang pagpapakita ng Heavenly Lord. Kahit ang 4 na Heavenly Lords ay dapat sumamba sa akin. Dahil ako ang tunay na hari ng mga Diyos. Sanghaotian, nandito ka pala. Nagluloko piaren. Tama, kapag nagpakita ang Heavenly Lord, ikaw na rin karnasyon ng demonyo. Ay walang matatakbuhan, wala kang pag-asa. Ang tanging pag-asa mo ay lumuhod. Kay Saint Lin at humingi ng awa, baka kanya. Patavarin. Kayong dalawa ang walang pag-asa. Sige, matigas pa rin ang ulo mo. Titingnan ko kung paano ka mamamatay. Nagsimula na ang seremonya, magpapakita na ang Heavenly Lord. Bakit Navala? Saan siya pumunta? Nasaan siya? Kanina pa siya dito. Nasansia? Bakit Navala? Baka nagpakita na ang Heavenly Lord. Linchu ng Longevity Sect, nagpapakumbaba sa 4 na Heavenly Lords. Bakit mo kami tinawag? Heavenly Lords, natuklasan ko ang reinkarnasyon ng demonyo. Kaya't hinihiling ko ang inyong tulong para puksain siya. Ano? Natuklasan mo ang reinkarnasyon ng demonyo, ang malaking banta, sa 3 mundo. Kung totoo ito, malaki ang iyong magiging kontribusyon. Kung totoo ito, itataas ka namin bilang immortal. At magiging kasama mo kami. Maraming salamat po sa inyo, mga Heavenly Lords. Tumayo ka na, sabihin mo kung nasaan ang demonyo. Malayo sa mata, malapit sa puso, siya ang nagsasalita ng kahambugan. At nanlalait sa inyo, at nagkukunwari pa bilang hari ng mga Diyos. Napakalaki ng kanyang kasalanan, hindi mabilang. Ang iyong lingkod na Eternal Treasure ay nagpapakumbaba sa hari ng mga Diyos. Ang laki ng inyong kapalaluan sa mga taong wala ako. Lalo kayong naging bastos, gusto niyo bang maging hari ng mga Diyos? Subukan nyo. Hindi po namin kaya, patawarin mo kami, hari ng mga Diyos. Siya pala ang hari ng mga Diyos? Ano? Hindi ako mukhang hari. Bakit hindi ka sumazamba? Linchu, nagpapakumbaba sa hari ng mga Diyos. Huli ka na, hari ng mga Diyos, hindi niya iginagalang kayo. Ipapadala namin siya sa reinkarnasyon bilang hayop. Nagkamali po ako, patawarin mo ako, hari ng mga Diyos. Tama na, huwag mo nang takutin ang bata, hindi ka rin naman mabuti. Hindi rin naman kayo mga mabuting tao. Sa mga taong wala ako. Ginulo ninyo ang mundo. Amin pong pagkakamali. Handang bumaba sa mortal na mundo upang tulungan ang immortal king na lipulin ang inner demon. Huwag na. May natagpuan na akong bakas. Ang immortal realm na ito. Kailangan niyong bantayan. Sige, huwag niyo akong gambalain sa mahalagang gawain. Palam, Immortal King. Ako po ay nagkamali. Patavarin ninyo po ako. Ang santo ng Longevity Pavilion, nagluhod. Ito ang santo ng Longevity Pavilion. Ano ba ang katayuan ng batang ito? Nakapagpaluhod pa na. Isang terrestrial immortal? Linchu, nawavala ba ang isip Montag? Bakit ka lumuhod sa kanya? Babalikan kita, kapag hindi mo siya nare-respeto muli. Papatayin kita. Sino siya at napakahalaga sa iyo? Siya ay hindi pwede. Dinalaan ako ni Celestial Lord, espesyal ang identidad ng Immortal King. Hindi pwedeng ibunyag. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Maipapayo kong magpahangin ka muna. Magpahinga upang gumaan ang pakiramdam. Hindi mahalaga kung sino siya. Ang pagpipilit mong pakasalan siya ay mali. Sa palagay ko, kanselahin na lang natin ang kasal ngayon. Pagkavalan? Gumastos ako na malaki para suportahan ang Longevity Pavilion. Paalang mapahiya ako. Ang tinatawag na pagkonekta sa mga Diyos. Ay ganyan lang? Tumigil ka. Subukan mong hawakan ako. Ako ang anak ng War God. Sasabihin ko sa iyo, kapag hinawakan mo ako,
ang War God Temple at Longevity Pavilion, ay maglalaban, magkakagulo ang mundo at madadamay ang mga inosente. Ikaf, ayaw mo bang panagutan? PMO. Ang enerhiya ng inner demon baka siya noon pa. May natitira pang demonic energy sa akin. Tanging ang malapit sa akin. Ang makakagawa niyan. Kakaunti lang ang nakakalapit sa akin. Baka siya ang reincarnation ng inner demon? Dumating na ang War God. Tatay. Dumating na ang War God. Bakit mukhang napakabata? Kakaiba. Hindi ba't 70 taon na siya? May bali-balita. Nagretiro ang War God para subukang mag-breakthrough. Makahil. Nalampasan na niya ang terrestrial immortal. Tatay, dumating ka na. Grabe na ang pagmamalupit nila sa akin. Tatay, bakit Montag ako pinapalo? Hindi Montag pa alam? Ano ang ginawa mo habang nagre-retiro ako? Winasak mo ang aking reputasyon at dignidad. Tatay. Nagkamali ako. Kapag may susunod pa, babaliin ko ang binti mo. Baka ikaw ang alamat na dakilang tao? Kilala mo ako. Noong pinag-aralan ko ang daan ng langit, nakakita ako ng bahagyang anyo ninyo. Hindi inaasahang makikilala kayo rito. Isang malaking karangalan. Napakalaki ng kapalaran ko. Lolo, bakit kayo napakagalang sa isang reincarnation ng inner demon? Napakagalang ninyo. Lolo, pakiusap, pigilan mo siya. Sa iyong kapangyarihan, madali lang yan para sa iyo. Tumahimik ka. Kung magsasalita ka pa, papatayin kita. Ano ang gusto mong itanong? Immortal King, taon ko nang inimbestigahan ang demonyo at nakakalap na ako ng mga bakas ng demonyo. Narito siya sa hotel na ito. Pero hindi pa ako sigurado kung kanino siya sumanib. Mayroon ka bang pinaghihinalaang tao? Mahirap itong sabihin, dapat ay hindi ito ipinapalabas. Pero dahil ito ay para sa sangkatauhan, hindi ako makakapili. Pinaghihinalaan kong ang reinkarnasyon ng demonyo ay ang aking anak, Juba Yuan. Ano? Tatay, imposible. Paano ako magiging demonyo? Posible talaga yan. Ano ang gagawin mo? Itatakwil mo ba siya? Immortal King, pakiusap, hiramin ko ang espada ng pagpatay sa Diyos. Ano ang balak mong gawin? Ang espada ng pagpatay sa Diyos ay makakapatay sa demonyo. Kasalanan ng ama ang anak. Gusto kong. Ako mismo ang pumatay sa peste na ito. Mabuti ang iyong desisyon. Gawin natin ang sinabi mo. Isang libong taon na, sa wakas ay nasa akin na ang espada ng pagpatay sa Diyos. Ikaw pala ang demonyo. Ngayon, nasa akin ang espada ng pagpatay sa Diyos. Lahat kayo, kahit magsama-sama, hindi nyo ako kayang talunin. Mamatay ka na. Ginagamit mo ang banal na sandata gamit ang katawan ng demonyo. Hindi ka ba natatakot na balikan ka nito? Anak, tingnan mo ang sitwasyon. Ngayon, ang tatay ko ang pinakamalakas. Madali lang yan. Gamitin lang ang dugo ng tao para patalasin ang talim. Tatay, bakit? Nababaliw ka ba? Anak mo siya. Pa sa aking dakilang layunin, isang anak lang yan. Kahit isakripisyo ko ang lahat ng aking mga apo, ngayon, kailangan kong patayin ang Diyos. Masyado ka nang nalulong sa kadiliman. Ilang beses ka nang nag-reinkarnasyon. At ngayon, naabot mo na ang antas ng Diyos ng digmaan. Hindi ba sapat na yon? Zapat? Paano? Kahit gaano kalakas ang Diyos ng digmaan sa mundo. Ta lang yan. Ang gusto ko ay sa langit at lupa.
Ako lang ang hari. Mamatay ka na. Paano? Hindi pa nga fully na ibabalik ang iyong kapangyarihan. 10 reinkarnasyon at 1,000 taon ng pagsisikap para lang sa araw na ito. Sa likod ko, hindi lang mga Diyos ang kasama ko, kundi pati na rin ang libu-libong kaluluwa. Anong espada 2? Paano ito mas malakas kaysa sa espada ng pagpatay sa Diyos? Ito ay espada ng sangkatauhan, pumapatay ng tao at Diyos, pumapatay sa Diyos at demonyo. Ayaw kong tanggapin. Mula ngayon, wala ng demonyo sa mundo. Napatay na ang demonyo. Maligayang pagbabalik, Immortal King. Aalis ka na ba? Hindi pa kita napapakasalan, paano ako aalis?